to my palsy. I can barely move. How dare you! You shall die with your honor intact. You monster! You'll pay for that! Because now I'm mad. I'm really, really mad! And now it's time to pay! Dad, no! Nagising si Gohan, takot na takot mula sa bangungot na iyon. Panaginip lang pala ang lahat, pero hindi pa rin mapakali si Gohan, kaya hindi na siya nakatulog at umalis ng bahay sa kalagitnaan ng gabi. Pakiramdam ni Gohan ay pagod na pagod, at dahil sa panaginip na iyon, may pinuntahan siya na walang nakakaalam kung saan. Sa bahay ni Goku, tulog ang lahat matapos ang ilang sandali. Nagising si Goku na nagtataka, dahil may naramdaman siyang napakalakas na puwersang papalapit sa kanyang bahay. Lumabas si Goku upang makita ang nanghihimasok na ito. Sige, magpakita ka na, lumabas ka sa pinagtataguan mo. May nararamdaman akong enerhiya sa lahat ng dako, pero hindi ibig sabihin na para iyon sa iba bukod sa iyo. Lintik! Nasa lahat ng dako. Kung ano-ano ang iniisip ni Goku na parang may bumabagabag sa kanya, pero ang totoo ay hindi niya inaasahan. Nagulat si Goku nang matuklasan kung sino ang dumalaw. Bakit ka na parito, Gohan? Pasensya na po, pinag-alala kita, Dad. Nagulat si Goku na dumating si Gohan sa ganitong oras dahil hindi pa ito kailanman nangyari. Ayaw sabihin ni Gohan sa kanyang ama ang tungkol sa panaginip dahil alam niyang mag-aalala ito, kaya ang ginawa lang niya sa sandaling iyon ay sabihin kay Goku na gusto niya itong samahan papunta sa planeta ni Beerus para sa pagsasanay. Nagulat si Goku matapos marinig ito. Ano nga ba ang layunin ni Gohan sa planetang iyon? Sa umaga ay aalis tayo, Gohan, salamat, anak ko. Mukhang balak ni Gohan na hingan ang tulong si Whis, pero hindi para magsanay. Nalilito pa rin siya dahil sa panaginip niya kagabi at kailangan niya ng isang matalinong tagapagpaliwanag tulad ni Whis. Sa planeta ni Beerus, mukhang nakipaglaban o nagsasanay si Vegeta laban sa isang kakaibang nilalang na may katangian ng mga hari. Mahirap ang pagsasanay para kay Vegeta, pero iginiit pa rin niyang ipagpatuloy ang laban. Makinig ka sa akin, mahal kong Vegeta, kahanga-hanga ang bilis mo sa pakikipaglaban. Pero lagi akong isang hakbang na nauna sa iyo. Alam mo ba kung bakit ganoon? Hindi ko alam kung bakit. Sa madaling salita, ikaw ang uri ng taong masyadong nag-iisip at nagkakalkula, kaya hindi mo na ipapakita ang pinakamahusay mo kapag kinakailangan. Kapag oras na ng pahinga, mahalaga na mag-relax ka ng maayos. Hindi ko kailangan ng pahinga. Ako pa rin ang pinakamahusay. Kaya ko pang magbigay ng higit pa. Dinagdagan ni Vegeta ang kanyang lakas na may balak na muling makipagsagupa, at biglang tumigil ang laban matapos maramdaman ng dalawa ang isang napakalakas na puwersang lumitaw sa planetang ito. Sa wakas ay dumating sina Goku at Gohan sa planeta ni Beerus, at nagulat si Goku sa nakita niyang si Vegeta na nagsasanay na tila nakikipaglaban sa isang estrangherong hindi niya kilala. Vegeta, mukhang mas lalo kang lumakas kaysa sa akin. Saan ka nakahanap ng ganitong tagapagsanay? Hindi ko pa siya nakita dati. Kalimutan mo na iyon, Kakarot. Sa tingin mo ba gusto kita? Naghintay pa ako ng pahintulot ng asawa ko para makapunta rito. Matagal ko nang gustong pumunta sa lugar na ito mula pa matapos ang Tournament of Power, at sa kabutihang palad, nakita ko ang ina ni Whis na muling nagpakita matapos ang matagal niyang pagkawala. May tuturing mo siyang mas malakas pa kaysa kay Whis. Ano? Sabi ka kung makipaglaban sa kanya. Lumapit si Whis sa sandaling iyon at tinanong kung bakit bumisita si Goku sa planetang ito. Sinabi nitong nais niyang sanayin si Gohan, at ngayong narito ang ina ni Whis sa planetang ito, ibig sabihin ay magkakaroon si Whis ng sapat na oras para sanayin si Gohan. Pero sumagot si Whis, pasensya na, Goku, pero hindi ito ang tamang oras para sa pagsasanay.
Ang ina ko ay naglaan lang ng kaunting oras para magpahinga mula sa pagsasanay kay Vegeta matapos niyang igiit na kumuha ng maraming session. Wala akong oras para sanayin ang anak mo. Whis, hayaan mong sabihin ko na mahalaga ang pagpunta ko rito at gusto kitang makausap. Kahit sandali lang, magtatanong ako tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pagsasanay. Naunawaan ni Whis ang sitwasyon at umalis nga, isinama si Gohan sa isang lugar kung saan sila makakapag-usap. Gusto kong makipaglaban sa iyo, Vegeta. Patunayan mo sa akin na talagang umunlad ang mga kakayahan mo. Nakipaglaban si Goku kay Vegeta, habang si Whis naman ay lumayo kasama si Gohan sa isang malayong lugar. Gohan, mukhang hindi mo balak magpasanay sa akin, hindi ba? Hindi karaniwan na makita kang naghahangad ng ganitong layunin. Makinig ka ng mabuti, Whis. Kagabi, nakakita ako ng isang napakakakaibang panaginip at nangako ako sa sarili ko na ililihim ko ito sa lahat maliban sa'yo. Gusto ko kasing makakuha ng paliwanag mula sa'yo. Noong natutulog ako, may nakita akong isang taong nakakatakot ang itsura. Napakakakaiba ng anyo niya at hindi pa siya kailanman nagpakita noon. Sa katunayan, ang ama ko ang naging biktima at siya ang nasa gitna ng lugar na iyon. Ang ama ko ay sumailalim sa matinding pagpapahirap at patuloy siyang pinahirapan at sumisigaw hanggang sa putulin ang kanyang mga paa at kamay, habang ako ay nasa malayo at hindi makagalaw, katabi ang kapatid kong si Goten na sumisigaw ng tulong. Sa huli, natapos ang lahat sa ama ko at makikita sa kanya ang matinding pagsisisi. Kakaiba ito, Gohan. Sigurado akong hindi normal ang panaginip na ito. Maaaring ang panaginip mo ay sumisimbolo sa pagsubok ni Goku sa kanyang sarili at pagharap sa kanyang mga panloob na hamon. Kailangang maunawaan ni Goku na ang pakikipaglaban ay hindi lamang laban sa mga panlabas na kaaway, kundi pati na rin sa kanyang sariling kaisipan. Kailangan niyang makamit ang balanse sa pagitan ng kanyang pambihirang lakas at ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Na mapagtanto na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagpipigil sa sarili at pagkakaisa sa mundo. Pero, Whis, ano ang paliwanag sa presensya ko rin sa panaginip? Ano ang dahilan ng paglitaw ng kakaibang nilalang na iyon? Hindi mo ba nakikita na may dalang banta ito sa ating lahat sa hinaharap? Kung gayon, Gohan, titingnan ko ang bagay na ito, marahil tatanungin ko ang aking ina o baka ang aking ama ay mas may alam tungkol sa mga ganitong usapin kaysa sa akin. Sa katunayan, humingi siya ng tulong sa kanyang ina tungkol sa masalimuot na bagay na ito, at pagkatapos ay tinalakay ang nangyari kay Gohan at dito na nagsalita ang ina. Gohan, ang sinasabi mo ay isang bagay na dapat talaga nating ituring na banta sa atin. Hindi ito karaniwang panaginip at kung gusto mo ng kumpirmasyon mula sa akin, kailangan nating maghintay kung mauulit ito sa susunod na gabi o kung may iba ring makakakita nito. Pero hindi ibig sabihin ito na hindi kita bibigyan ng paliwanag sa nangyayari sa iyo ngayon. Maaaring ang panaginip na ito ay nagmumula sa impluensya ng satanismo, at batay sa sinabi ko, ang kahulugan ng panaginip ay si Goku ay magiging pinagmumula ng banta sa lahat at pagsisisihan niya ito. Ito ay dahil sa impluensya ng madilim na puwersa na kokontrol sa kanya, at magigising ang masamang bahagi niya. Mahirap natin siyang mapipigilan. Tungkol naman sa mga paa at kamay na naputol, sa kasamaang palad, Gohan, mawawala ang buhay mo kasama si Goten, at ito ay sa kamay ni Goku. Ang dugong tumulo mula sa kanya ay simbolo ng kanyang mga anak, at dahil iisa ang dugo ninyo, ang kapalaran ninyo ay kamatayan kung mananatili ang sitwasyon ng walang ginagawang hakbang. Mahirap kong makumpirma sa iyo na ganito nga ang kahulugan ng panaginip na ito, pero mas mabuti na maghintay muna tayo hanggang sa susunod na gabi at tingnan kung maulit ito. Ang isa pang panaginip ang magbibigay sa atin ng kumpirmasyon. Sa totoo lang, may nabasa akong aklat na tumatawag sa pagkamit ng espiritual na kapangyarihan at mahika, pero hindi ko inakala na magiging mapanganib ito para sa kanya. Ano ang sinabi mo? Totoo ba iyon, Gohan? Pero saan mo ito nakuha? Matagal ko itong hinanap at hindi ko mahanap. Narinig ko lang ito mula sa iba't ibang pinagmulan. Isang aklat ito na matagal nang ipinagbawal, pero ginamit ko ang Dragon Balls para makuha ito. Tinupad ko ang hiling ko na maipatawag ito, at ginawa ko iyon ng lihim na walang ibang nakakaalam. Ang layunin ko sa aklat na ito ay makakuha ng napakalaking lakas, kaya naisip ko na magiging kalamangan ito sa akin at magpapakaiba sa akin. Kung gayon, kung totoo ang sinasabi mo, Gohan, kailangan mong kunin agad ang aklat. Sisiguraduhin ko na walang makakaalam ng lihim na ito. Sa katunayan, lumapit si Whis kay Gohan nang hindi nalalaman ni Goku at Vegeta, at nakuha ang aklat gaya ng inaasahan. Tinanggap ng ina ni Whis ang aklat at agad itong dinala sa palasyo sa tabi ng kanyang asawa, upang suriin ito, pati na rin ang kahulugan ng panaginip ni Goku ayon sa pari sa mga ganitong sitwasyon. At sa planeta ni Beerus, natutulog si Beerus.
Habang siya ay nahimbing sa tulog, gumagawa siya ng mga kakaibang tunog na nakatawag pansin kay Whis, at ang totoo ay may nakita si Beerus na hindi maganda ang pahiwati. Nagising si Beerus na gulat mula sa kanyang pagtulog at nanginginig ng husto. Hindi pa siya kailanman nanginig ng ganito dati, at malinaw na ang nakakatakot na panaginip na ito ay nakaapekto rin sa isipan ni Beerus. Ano ang dahilan nito? Ikinuwento ni Beerus kay Whis ang lahat ng nakita niya sa kanyang panaginip, at nagulat si Whis nang marinig ito matapos niyang mapagtanto na ang sinabi ng kanyang ina ay, sa kasamaang palad, totoo. Napatunayan niya na ang nakita ni Beerus ay kapareho ng ikinuwento ni Gohan. Pero bakit nangyari ito kay Beerus? Hindi naman niya nabasa ang aklat. Marahil ang aklat na ito ay may dalang masasamang espiritu, at kapag nailipat ito sa isang lugar, ang lugar na iyon ay napapasailalim sa kontrol ng mga espiritong iyon. Sa palasyo ni Zeno, nakatanggap ang pari ng paliwanag sa lahat ng nangyari at nalaman na si Goku ay naging banta na sa lahat. Hindi pa rin niya lubos na naunawaan kung paano magiging mapanganib si Goku sa lahat. Makinig ka, pari, ang pinakamabuting magagawa natin ngayon ay itago ang lihim na ito kay Zeno, dahil kung sakaling malaman niya ito, malinaw na malalagay sa malaking panganib ang buong pag-iral, lalo na't mahal niya si Goku. Hindi ko iniisip na gugustuhin ni Zeno na alisin si Goku, pero kung wala tayong gagawing hakbang, mas lalala ang hinaharap. Sa bagay, nasaan na si Zeno ngayon? Nasa kabilang bahagi siya ng palasyo at natutulog ngayon. Nagpapahinga siya. Sa kabutihang palad para sa atin, tulog siya ngayon. Kung hindi, pipigilan niya akong makipagpulong sa iyo ngayon. Samantala, natutulog si Zeno sa sandaling iyon, pero ang nangyari sa kanya ay isang bagay na dapat katakutan. Maya-maya, nagising si Zeno na namamangha matapos managinip. Kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding galit. Hindi ito napansin ng mga bantay. At pagkatapos, agad siyang nag-utos sa mga bantay. Dalhin ninyo sa akin si Goku ngayon din. Gusto ko siyang makaharap ngayon. Walang sinabi ang mga bantay, at sa katunayan ay agad silang sumunod sa utos ni Zeno, na may galit na ekspresyon sa sandaling iyon. Sa planeta ni Beerus, nagpakita ang mga bantay. Ngayon lang nangyari na umalis ang mga bantay mula kay Zeno. Huminto ang laban ni Goku at Vegeta sa sandaling iyon. Pagkatapos, humarap si Goku sa mga bantay na diretsong papalapit sa kanya. Makinig ka, Goku, kailangan mong pumunta agad sa palasyo. Pinapatawag ka ni Master Zeno para sa isang napakahalagang bagay. Ano ang gusto ni Ginoong Zeno sa akin sa oras na ito? Wala naman akong problema roon. Habang iisipin pa lamang ni Goku na sundin ang utos ng mga bantay, pumagit na si Gohan upang pigilan siya at malinaw niyang sinabi. Ayokong sumama ka sa kanila, ayokong makipagkita ka kay Zeno kailanman. Gohan, ano bang problema? Mukhang may itinatago ka. Ano ang pumipigil sa'yo na pilitin akong manatili rito? Nakikiusap ako, ama, papatayin ka nila. Nasa panganib ka. Ano ang sinasabi mo? Anong klaseng kapal ng mukha ang ito na nag-udyok sa'yo na suwayin ang utos ni Ginoong Zeno? Parurusahan ka namin ngayon. Sa sandaling iyon, inatake ng mga bantay si Gohan at itinapon siya palayo, at naglakas loob pa silang dalhin si Goku upang iharap kay Ginoong Zeno. Direktang pumunta si Goku upang tugunin ang paanyaya sa pamamagitan ng pagpunta sa palasyo ni Zeno, at makikita sa kanya ang tensyon dahil hindi niya alam ang dahilan ng paanyayang ito. Sa katunayan, dinala siya ng mga bantay kay Zeno na nanaginip kagabi ng isang nakakatakot na bagay na nagtulak sa kanya na gawin ang hakbang na ito. Pagdating ni Goku sa palasyo, sumunod si Whis dahil nangangamba siyang may mangyaring sakuna roon. Direktang nakaharap ni Goku si Zeno at ang hari ay walang tigil na nakatitig sa kanya nang hindi kumukurap. Pagkatapos nito, sinabi ni Goku, Ginoong Zeno, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung bakit ninyo ako pinatawag. Hindi mukhang gusto ninyo lang akong makita. Kamakailan, napansin kong may mali at kung may itinatago kayo sa akin, bakit ninyo ako pinatawag, Zeno-sama? Sa sandaling iyon, itinaas ni Zeno ang kanyang mga kamay at ang lahat ay namangha at natakot. Nagulat ang pari sa kanyang nakita dahil narinig na niya ang tungkol sa panaginip mula sa kanyang asawa at marahil ay nalaman na ni Zeno ang nangyari at naapektuhan na rin siya ng sumpa ng panaginip. Matapos ang pangyayaring iyon, tila nais lang ni Zeno na kamayan si Goku at sinabi niya, Makinig ka sa akin, Goku. Sa totoo lang, gusto ko lang tiyakin ang kalagayan mo. Matagal kang nawala sa akin. Huwag mong kalimutan na magkaibigan tayo. Hindi ba? Ano ang sinasabi mo, Zeno? Nag-aalala ka sa akin at gusto mo lang makasiguro tungkol sa akin. Pero ano ang dahilan nito? Bakit ka nasanay sa ganitong uri ng pagpapakumbaba?
May tinatago ka sa akin. Sige na, sabihin mo na. Hindi mo kailangang mahiya. Natural lamang na ayaw sabihin ni Zeno kay Goku ang totoo tungkol sa panaginip na kanyang nakita, at hindi rin niya naisip na alisin si Goku, taliwas sa iniisip ng iba, dahil alam nila ang kahulugan ng panaginip na iyon. Naging banta si Goku sa lahat ng iba pang nilalang, ngunit si Zeno ay hindi kayang ipaliwanag ang panaginip na iyon at itinuring niya itong isang panaginip lamang. Naisip niyang makita si Goku upang tiyakin ang kanyang kalagayan, ngunit matapos magsalita ang hari, biglang sumingit ang isa sa mga bantay na ang anyo ay hindi maganda ang pahiwatig at sinabi, "Tama na. Zeno, ang nilalang na ito ay nagbabanta sa iyong buhay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Kagabi, nagkaroon ako ng isang nakakatakot na panaginip. Ang panaginip na ito ay umiikot kay Goku na nagbanta sa lahat sa pamamagitan ng isang hindi mapipigilang panganib. Ang nilalang na iyon ay nakatayo mismo sa harap mo ngayon, hindi namin siya maaaring hayaang manatili malapit sa iyo, Zeno-sama. Binigyang kahulugan ko ang panaginip na iyon at nakarating ako sa isang konklusyon at marahil ngayon ay babaling na ito laban sa iyo." Nagulat si Zeno nang marinig ito at sinabi niyang wala siyang naunawaan at kaagad pagkatapos nito, naisip ng mga bantay na salungatin si Zeno. Ngayon lang sila naglakas loob na suwayin si Zeno nang may isang lumapit at pinalibutan ang hari upang pigilan siya na malagay sa anumang panganib. Samantala, ang isa pang bantay ay umatake kay Goku at binigyan siya ng napakalakas na suntok ng walang babala. "Ano ang ginawa ninyo, kayong mga lintik? Parurusahan ko kayo. Hayaan ninyo kami, Ginoong Zeno, patawad po. Napapalibutan ka na namin ngayon, wala na kaming ibang magagawa. Ang nais lang namin ay protektahan ka, at ito ay dahil hindi mo naunawaan ang dahilan ng mga nangyayari. Malinaw ang kahulugan ng panaginip na nakita mo, at iyon ang nagtulak sa akin na gawin ang hakbang na ito. Tapusin na natin ang nilalang na ito, at huwag nang mag-iwan ng kahit anong bakas nito." "Ano ang nangyari? Paano ninyo nagawa ito? Kaya pala ninyo ako pinatawag sa palasyo. Wala akong naiintindihan sa panaginip na sinasabi ninyo. Wala nang oras para makipag-usap sa'yo. Ang hadlang namin kay Zeno ay tatagal lang ng ilang minuto at kailangan naming tapusin ka bago niya ito alisin." Ito ang pinakamahirap na sandaling naranasan ni Goku. Siya ay pinahirapan ng sunod-sunod na mabibigat na suntok mula sa mga bantay. Tinamaan siya mula sa lahat ng direksyon at hindi niya magawang makabawi o mapigilan ang alinman sa kanila dahil hindi niya talaga alam ang dahilan ng mga nangyayari. Nagpatuloy ang mga bantay sa kanilang pag-atake hanggang sa tuluyang bumagsak si Goku. Sa sandaling iyon, tumayo si Goku at sinabi, "Gumawa kayo ng bagay na hindi ko mapapatawad. Bakit ninyo ginagawa ang lahat ng ito? Anong kapal ng mukha ang nagtulak sa inyo sa krimeng ito? Nagagalit na ako ngayon at makikita ninyo ang isang anyo ko na hindi maganda ang kahihinatnan. Kahit ayaw kong gawin ito, hindi ko na mapipigilan ang galit ko." Nagitngit sa galit si Goku at sumigaw ng malakas, ngunit muli siyang pinagtulungan ng mga bantay at walang awang binugbog hanggang sa tuluyang bumagsak. "Kayo ni, ang presensya mo ay isang panganib sa amin at ngayon maghanda ka ng saksihan ang iyong katapusan." Sa sandaling iyon, nagbago ang anyo ng mga bantay na nagpapahiwatig na may nagising na matinding galit sa loob nila. Ang kanilang mga mukha ay naging malupit at walang awa ang naghihintay kay Goku. Nag-ipon ang mga bantay ng isang nakakatakot na puwersa at handa na sana nilang ibagsak ito, ngunit bigla silang inatake mula sa isang hindi inaasahang direksyon. Si Zeno iyon na nagtanggal ng hadlang at tinamaan ang mga bantay ng isang nakamamatay na atake na sapat upang tapusin ang buong kaguluhang ito. Ito ang kaparusahan sa sinumang maghihimagsik at maglalakas loob na kumilos ng walang pahintulot ko. Hindi na ako hihingi pa ng tulong ninyo. Naway mapahinga kayo ng tuluyan. Pari, mukhang malubhang naapektuhan si Goku. Gawin mo ang nararapat. Sa sandaling iyon, natakot din ang pari na baka makapinsala si Goku kay Zeno dahil alam na alam niya ang kahulugan ng panaginip na kanyang nakita. Kaya naisip niyang humanap ng paraan upang harapin ang sitwasyon at ilayo si Goku at sinabi niya, "Ginoong Zeno-sama, mas mabuti pong bigyan natin siya ng napakabagal na paggaling upang mapakinabangan niya ang kanyang kabuuang liksi. Kaya mukhang marami na siyang nagawa at iyon ang nakikita ko. Mas mabuting manatili muna siya sa silid paggaling ng matagal at saka ninyo siya puntahan, Ginoong Zeno. Hindi ba magandang desisyon iyon? Alam mo naman ang mas makabubuti sa mga bagay na ito, pari, pero siguraduhin mong huwag itong tumagal ng sobra." Nailipat na si Goku sa silid paggaling at maaaring tumagal ito ng ilang araw o marahil ilang linggo. Samantala, wala na ngayong mga bantay si Zeno, ngunit ano ang magiging kapalaran niya? Wala pa rin kaalam-alam si Zeno sa tunay na kahulugan ng panaginip na kanyang nakita,
at ang tanging nais niya ay manatili sa tabi ni Goku, at ito ang kinatatakutan ng pari at ng kanyang asawa. Kaya naisip ng dalawa na humanap ng paraan upang ilayo si Goku kay Zeno, o marahil ay tuluyan siyang alisin. Pari, may ideya ka na ba kung paano kumbinsihin si Zeno na isang panganib si Goku sa kanya? Baka kung sasabihin mo iyon, maaari kang mapahamak. Hindi natin maaaring gawin iyon, pero makakahanap ako ng paraan upang matupad ang kagustuhan ni Zeno, upang tuluyan niyang makalimutan. Paano kung ibalik natin ang isa sa kanyang mga kapamilya? Maaaring gumana iyon at mapasaya siya kasama nila. Kaya ang asawa ng pari ay nagsimulang magsikap na buhayin muli ang mga miyembro ng pamilya ni Zeno. Sa katunayan, dinala si Zeno upang makipagkita sa kanyang mga magulang, at muli silang binuhay ng madali ni Mikashin, na bihasa sa ganitong kakayahan. Sa kabilang banda, hindi pa rin panatag ang sitwasyon dahil nag-aalala ang pari at nagdaos siya ng isang malaking pagpupulong. Makinig kayong mabuti sa akin ngayon, mga kasama ko. Ang presensya ninyo rito, tulad ng alam ninyo, ay hindi para sa anumang karaniwang gawain o pag-aayos. Ang ilan sa inyo ay alam na ang katotohanan tungkol sa panaginip na nakita ni Beerus at Gohan, at ngayon ipaalam ko sa inyo na nakita rin ni Zeno ang panaginip na iyon. Napatunayan ko iyon. Ngunit ang totoo, hindi niya alam ang kahulugan nito. Nais kong tanggapin ninyo ngayon ang masakit na katotohanan ito. Si Goku ay nasa paggaling pa, at sinadya kong panatilihin siya roon upang maging napakabagal ng kanyang paggaling at maiwasan ang anumang pinsala. Ang kahulugan ng panaginip ay nagpapahiwatig na ang hinaharap ay hindi magdadala ng mabuti, at wala sa atin ang kayang pigilan ang panganib na haharapin natin kung mananatiling buhay si Goku. Kailangan nating alisin si Goku, sa pamamagitan man ng puwersa o ng paraan na mailayo siya sa atin sa isang dimensyon ng panahon kung saan hindi na siya makakabalik. May ilan na nabigla sa balitang ito, at ang higit pang nakagugulat ay ang sinabi nilang lahat sila ay nakakita rin ng panaginip na iyon. At wala ni isa sa kanila ang hindi nakakita ng panaginip na iyon sa mga nagdaang gabi. Sa sandaling iyon, humarap ang pari kay Vegeta, habang si Vegeta naman ay ayaw gawin iyon, ngunit tumitig siya sa pari at naunawaan na seryoso ito sa sinasabi niya. Ayaw kong sabihin ito, pero ang presensya ni Kakarot ay isang malaking hamon sa akin, na nagtutulak sa akin na higitan siya sa lakas at lampasan ang aking mga limitasyon. Tama siya, Vegeta, palagi mong sinasabi na nais mong higitan si Goku, kaya ang kailangan mo lang gawin ay hamunin siya sa isang matinding laban, itaas mo pa ang antas ng iyong kapangyarihan, at patayin mo siya sa pamamagitan ng isang pagkukulang. Sa sandaling ito, sa palasyo ni Zeno, si Goku ay nasa proseso pa rin ang paggaling, at siya ay humihinga ng malalim habang may nakikita siya sa kalagayang iyon. Nasaan ako? Madilim ang lugar na ito. Son Goku, makinig ka ng mabuti sa akin. Nililinlang ka ngayon. Hayaan mong may sabihin ako sa'yo. Pagkatapos, hinawakan kanya sa kanyang mga kamay at lubos mong maunawaan. Ako ay isang masamang espiritu mula sa mundo ng mga espiritu. Ito ay dahil sa iyong anak na si Gohan, na nagbasa ng isang isinumpang aklat na mailayuning umangat at makahanap ng napakalakas na kapangyarihan. Ngunit nagdulot iyon ng pinsala sa kanya. Taglay mo ang isang kakilakilabot na kapangyarihan, at iyon ang nakatawag ng pansin ko, at nagtulak sa akin na piliin ka mula sa lahat upang kontrolin ka at isakatuparan ang planong ito. Mayroon kaming isang nakakatakot na kapangyarihan na hindi mapipigilan kapag pinagsama sa iyo. Ano? Sino ka at ano ang dahilan ng lahat ng ito? Wala akong naiintindihan, pero sigurado akong may tinatago sa akin ang mga kaibigan ko. Si Gohan ang may kagagawa nito, at nagsisisi na siya ngayon, pero walang maitutulong ang pagsisisi niya rito. Isang oras lang ay sapat na para tuluyan kong makontrol ang lahat. Ang pagbabasa ng aklat na binasa ni Gohan ay parang susi para makalabas kami sa mundong ito at kumalat dito ayon sa gusto namin, kaya binabati kita sa gantimpalang ito, Goku. Nagising si Goku mula sa kanyang pagkakatulog, at siya ay nag-aalab sa galit. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili, at pinasabog niya ang lugar sa lakas, na nakatawag pansin sa pari at sa magandang babae. Yumanig ang buong palasyo, at walang nakakaalam ng totoong nangyayari. Umalis si Goku sa lugar, at ang kanyang galit ay lumampas na sa dapat, at kumilos siya sa bilis na hindi maisip, diretso sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan, upang harapin muna si Gohan. Naramdaman ng lahat ang kanyang lakas at sila ay namangha, at nanginig ang kanilang mga katawan, kaya nagtipon silang lahat sa iisang lugar, upang ipagtanggol ang kanilang sarili at dahil sa takot, sa pag-aakalang nagising na ni Goku ang halimaw sa loob niya. Naramdaman ng lahat ang kanyang lakas at sila ay namangha,
at nanginig ang kanilang mga katawan, kaya nagtipon silang lahat sa iisang lugar upang ipagtanggol ang kanilang sarili at dahil sa takot. Sa pag-aakalang nagising na ni Goku ang halimaw sa loob niya. Nagtipon ang lahat, kasama na ang mga Diyos ng pagkawasak. Makalipas ang ilang minuto, dumating na si Goku. Pagkatapos, bumaba siya sa bubong at direktang naglakad papunta sa kanyang mga kaibigan. Si Vegeta ang nasa gitna nila. Pagkatapos nito, si Goku ang unang nagsalita. "Kamusta, mga kaibigan ko, ayos lang ba kayo? Akala ko nasa panganib kayo. Maraming nangyari sa mga bantay na iyon. Sa tingin ko ay maayos na ang lahat ngayon." "Ano? Ayos lang ang ama ko. Akala ko darating siya para sirain ang lugar na ito, pero napakabilis niyang dumating. Ano bang nangyayari sa inyo? Nakikita ko kayong nakatitig sa akin. Ano ang problema?" Tahimik ang lahat sa sandaling iyon, hindi nila masabi ang katotohanan. Ngunit hindi nila alam na ni Goku ang lahat sa pamamagitan ng panaginip na naranasan niya. "Kakarot, may gusto akong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, gusto kitang hamunin sa isang laban. Tingnan natin ang kakayahan mo at kung kaya mo na ba talaga akong talunin. Hindi mo iyon nagawa noon dahil pinahinto ng mga bantay ang laban natin. Gawin na natin. Vegeta, tama na. Alam kong iyon ang gusto mong sabihin. Narinig ko na ang lahat. At ngayon, mga kaibigan, nais ko na kayong paalam. Alam kong isa akong panganib sa inyo, at nalaman ko ang katotohanan sa pamamagitan ng panaginip na naranasan ko rin. Alam ko rin na si Gohan ang nagbasa ng isinumpang aklat, at dahil doon, napunta tayo sa ganitong kalagayan. Kaya ko kayong protektahan, buong buhay ko ay sinikap kong protektahan ang mundo at ang aking mga kaibigan, at hindi ko kayang payagan ang sarili kong manatili kung ako ay magiging panganib sa inyo." "Ano? Ano ang sinasabi mo, Kakarot? Nagpapanggap kang gusto mo akong labanan tapos ganito ang sinasabi mo? Vegeta, pasensya na. Hindi ko matutupad ang gusto mo. Mas alam ko ang nangyayari kaysa sa iniisip mo. Ilang minuto na lang ang natitira at ang kasamaan na nakikita ninyo sa mga panaginip ay muling mabubuhay. Ang magagawa ko na lang ngayon ay magpaalam sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, nagkaroon ako ng mga kaibigan na hindi matutumbasan at ang karanasan ko kasama kayo ay hinding-hindi ko makakalimutan. Aalis na ako ngayon, mga kaibigan. Goku, kung talagang alam mo na ang lahat, mabuti na rin na nalaman mo ang katotohanan. Kung hindi, hindi namin magagawang sabihin ito sa'yo. At labis kaming nalulungkot na hindi namin napigilan ang paghihiwalay na ito. Pero ito ang kinakailangan para sa kapakanan naming lahat. O pari, hindi kita sisisihin sa anumang bagay. Pero sa isang kondisyon, burahin mo ako sa pag-iral. Sige, gawin mo na, hanggang sa wala nang matira sa akin sa mundong ito at tuluyan akong maglaho. Ano ang sinasabi mo, Goku? Mas mabuti pang ikulong mo na lang ang sarili mo. Huwag mo akong pagtawanan. Hindi ako nagbibiro. Sige na, pari, ang pinakamabuting magagawa mo ngayon upang matiyak ang inyong kinabukasan ay burahin ako sa pag-iral. Huwag kang mag-atubiling gawin ito. Habang itinaas ng pari ang kanyang mga kamay upang tuparin ang hiling ni Goku, biglang sumigaw si Gohan. Dad, tumigil ka. Lumapit si Gohan sa sandaling iyon at mahigpit na niyakap si Goku. Hindi lang iyon, lumapit din si Chai Chai, at ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay tinanggap na ang katotohanan dahil wala na silang ibang pagpipilian. Pagkatapos nito, nagpaalaman ang lahat at itinaas ng pari ang kanyang mga kamay at tuluyang binura si Goku sa pag-iral, at sa kasamaang palad, labis na nalungkot ang lahat sa kinahinatnan ng pangyayaring ito. Nagkanya-kanya na ang lahat sa kanilang mga pupuntahan at hindi nila maisip kung paano nila ipagpapatuloy ang kanilang buhay nang wala si Goku. Matapos mabura si Goku, agad na bumalik ang pari sa palasyo upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Pagdating niya roon, nasaksihan niya ang isang pangyayari na wala siyang maipaliwanag. Habang nakatayo ang pari sa bubong ng lugar na iyon, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya mula sa likuran, ngunit nang siya ay lumingon, wala siyang nakita. Nagpatuloy ang pari sa paglalakad at binaliwala ang bagay na iyon, ngunit maya-maya ay may nangyari na nagdulot sa kanya upang mag-ingat. Isang kakaibang nilalang ang biglang lumitaw, at ang anyo nito ay hindi maganda ang pahiwatig. Namumula ang kanyang mga mata, patunay na may masamang puwersang kumawala sa loob ng nilalang na iyon. Tumingin ang pari ng may pagtataka, saka muling sinuri ang nilalang na nasa kanyang harapan, sinusubukang unawain kung ano ito. Tahimik ang nilalang at walang anumang galaw, at ang kulay nito ay medyo maitim, na nagpapahiwatig na siya ay kontrolado ng kasamaan. Nagsalita ang pari. Ano ang nagdala sa'yo rito? Imposibleng may nilalang na makalusot sa pader ng lugar na ito maliban kung taglay niya ang napakalakas na kapangyarihan.
Paumanhin sa pagpasok sa lugar na ito, pari, pero tatapusin ko ang aking gawain sa loob lamang ng ilang segundo upang hindi maabala ang munting si Zeno. Tatapusin ko na ang lahat ng ito. Binura mo si Goku at ako ang kumokontrol sa kanyang katawan, ngunit nang marinig kong pumayag kang alisin siya, nananatili pa rin akong buhay matapos akong lumipat sa katawang ito. Ibig sabihin, ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ikaw ang kumontrol sa sitwasyong ito at nagpakita sa aming lahat sa panaginip upang angkinin ang iyong lugar sa mundong ito. Saan ka nagmula? Ano ang layunin mo sa buhay na ito? Bakit mo gustong sirain ang kaayusan? Madali lang, pari. Nang mabasa ni Gohan ang aklat na iyon, binigyan ako nito ng pagkakataong makalabas at kontrolin ang mundo. Nawala sa akin ang katawan ni Goku na perpekto sana, pero kahit papaano ay nakalipat ako sa katawang ito na nahanap ko. Nagalit ang pari sa sandaling iyon at sumiklab ang labanan sa loob ng palasyo. Sumabog ang lugar at nagsimulang magtaka ang lahat kung saan nagmula ang pagkawasak na iyon. Umabot ang pagkawasak sa buong daloy ng pag-iral, maging sa planetang Earth na milyon-milyong kilometro ang layo mula sa lugar na iyon. Naramdaman ng lahat ang puwersang iyon at malinaw na ito ay nagmumula sa palasyo. Humarap ang pari sa nilalang at sinikap niyang tapusin ito bago pa malaman ni Zeno ang tungkol sa pagkawasak. Sa katunayan, walang naramdaman si Zeno dahil siya ay nasa loob ng palasyo kung saan walang anumang panginginig o epekto ng nangyayari sa labas ang makaabot sa kanya. Nagpatuloy ang matinding labanan ng dalawa at umabot ito sa sukdulan at lubhang mapanganib na antas. Walang sinumang tumulong sa pari sa pagsubok na iyon. Ang kasamaan ay napakalakas at patuloy nitong binugbog ang pari ng mabibigat at mapaminsalang mga suntok hanggang sa bumagsak ito at hindi na makalaban. Ang tanging nakakaalam ng pangyayaring ito ay si Mikashin, ang asawa ng pari, na lumabas upang makita ang kaguluhan at pinigilan ang nangyayari. Sa katunayan, lumabas si Mikashin at hinarap ang kontrabida, ngunit naramdaman ito ni Zeno at lumabas upang alamin kung ano ang nangyayari. Nag-alala si Mikashin para kay Zeno at natakot na baka siya ay mapahamak o tuluyang makontrol ng nilalang na ito. Sa huli, napigilan ni Mikashin ang nilalang gamit ang isang teknik na kanyang natuklasan at taglay niya ang lakas na lampas pa sa antas ng isang pari. Nabihag ang kontrabida at agad na dinala sa isang lugar ng pagpapatapon, kung saan siya ay ginapos ng mga tanikala sa lahat ng panig. Ang lahat ng ito ay dahil kay Mikashin na namukod tangi sa kanyang nakakatakot na lakas. Nag-aalala ang ama ni Zeno para sa kanilang anak sa takot na baka ito ay makontrol, ngunit ang totoo ay wala siyang alam sa mga nangyayari. Kaya hindi sinabi ni Mikashin kay Zeno na ang kasamaan na ipinadala sa loob ni Goku ay siya ring nagising sa nilalang na ngayon ay nakagapos sa mga tanikala. Hindi ko hahayaang pigilan ninyo ang pangarap ko. Ipagpapatuloy ko ito hanggang mapakinabangan ko ang pagkakataong ibinigay sa akin. Sige, kalagan ninyo ako kung hindi ay sasabog ako sa galit. Pakiusap, lumayo ka, Ginoong Zeno. Mapanganib ang sitwasyong ito para sa iyo. Hindi ito angkop sa iyo. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan si Goku ngayon at kung ano ang sinasabi ng nilalang na ito. Gusto mong malaman kung nasaan si Goku, o Hari? Kung gayon, sasabihin ko na sa iyo ngayon na wala na siya at ito ay dahil sa pari. Malapit ko na sana siyang maprotektahan pero nalaman kong nais siyang burahin ng pari kaya lumipat ako sa katawang ito. Nagulat si Zeno matapos niyang malaman ang katotohanan, ngunit wala nang makapagpaliwanag sa kanya ng ibang bersyon, kaya siya ay labis na nagalit. At dahil dito ay nawala ng focus si Mikashin sa pagpapatibay ng mga tanikala na gumagapos sa kontrabida. Dito, sinamantala ng kontrabida ang pagkakataon at lalo pang nagitngit sa galit matapos mapansin ang pagkukulang ni Mikashin. Sa katunayan, lalo niyang pinalakas ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang sumigaw na nakatawag pansin sa lahat. Tumigil din si Zeno sa kanyang galit nang mapunta ang kanyang atensyon sa kontrabida. Makalipas ang ilang minuto, nakawala ang kontrabida mula sa mga tanikala at naglabas ng panibagong anyo na nangangahulugang mas lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan kaysa dati. Hindi doon tumigil ang kontrabida, bagkus ay nag-isip siyang tumakas at samantalahin ang panibagong pagkakataon upang hindi na muling mabihag. Pagkatapos, kumilos siya sa bilis ng kidlat patungo sa planetang Earth. Layunin niyang sirain ito at tingnan kung may karapat-dapat na nilalang na maaari niyang kontrolin upang sakupin ang mundo. Impossible. Malinaw na balak niyang puksain ang lahat ng kaibigan ni Goku. Kailangan nating humanap ng paraan upang mapalibutan siya, pari. Ako na ang bahala sa kasong ito. Kayo na ang bahalang siguraduhin ang kaligtasan ni Zeno. Kailangan nating makahanap ng paraan upang wakasan ang kasamaan na ito.
Sa sandaling iyon, sa isang napakakakaibang lugar na tila walang anumang laman, si Goku ay nasa kalagayan ng pagtataka at pagkamangha dahil tila siya ay nag-iisa sa tahimik na lugar na iyon na walang anumang nilalang, walang maririnig na tunog, at wala kahit hangin. Masasabing isa itong lugar na walang buhay. Nagsimulang maglakad si Goku pasulong upang tuklasin ang lugar at maghanap ng sinuman upang malaman ang kanyang pagkakakilanlan at kung nasaan siya. Hindi makaramdam si Goku ng kahit anong puwersa. Nagpatuloy siya sa paglalakad at bigla, may isang nilalang na lumitaw sa kanyang harapan na may anyong kahawig ni Sean. Malinaw na ang nilalang na iyon ay nabura rin dahil ang lahat ng nabubura ay muling napupunta sa isang lugar na tulad nito. Sino ka? Parang nakita na kita kung saan, hindi ba? Makinig ka sa akin, mukhang bago ka pa lang sa lugar na ito. Maligayang pagdating sa mundong ito ng pagpapatapon kung saan walang buhay. Sa lugar na ito, umiiral ang batas ng pinakamalakas ang nabubuhay. Ano ang sinasabi mo? Pinakamalakas ang nabubuhay? Ano ang ibig mong sabihin? Malinaw na nabura ka na, hindi ba? Tama, ang bawat taong nabura ay otomatikong napupunta sa lugar na ito, na walang hangin, walang tubig, at walang pagkain. Dito, patuloy kaming nagsasanay ng walang pagod at hindi rin kailangang kumain, at ang resulta ay palaging kahanga-hanga. Ang sinumang makamit ang sukdulang kapangyarihan ay nananatiling namumuno at may kontrol sa lugar na ito. Naramdaman ko ang lakas mo, pero hindi mo magagawa iyon dahil ang antas ng kapangyarihan namin ay napakatindi at walang sinuman ang makakatapat dito, kahit pa ang haring si Zeno na responsable sa paglipol. Ano ang sinasabi mo? Napakakakaiba nito, pero kung ganoon, bakit hindi kayo makalabas? Hindi ba taliwas iyon sa sinabi mo? Hangal ka, sinabi ko na sa iyo na nasa mundo tayo ng pagpapatapon, ibig sabihin ay wala na talaga tayong pag-iral. Espiritu na lamang ang umiiral sa lugar na ito. Maaaring ituring na tayong mga espiritu, pero napakatindi ng lakas namin. Kung may paraan lang sana para makalabas, matagal na kaming lumabas at sinakop ang mundo, at hindi na kami nanatili rito, bata. Ano? Maliwanag na iniinsulto mo ako, gusto mong subukan ang antas ng lakas ko, mukhang kumpiyansa ka sa sarili mo. Sa sandaling iyon, umatake si Goku sa nilalang na halos kamukha niya. Ngunit sa huli, nakatanggap siya ng isang napakalakas na suntok na nagpatumba sa kanya at tuluyan siyang nawalan ng malay. Nasaan na ngayon si Goku, at ano nga ba ang mga nilalang na kanyang nakatagpo rito? Gaano sila kapanganib, at mabuti ba ang kanilang layunin sa kanya o hindi? Sa sandaling iyon, sa panlabas na mundo, tila ang kasamaan ay nakontrol na ang planetang Earth at ang natitira na lamang dito ay pagkawasak. Pagkatapos, pinatay niya ang lahat maliban sa ilang kaibigan at winasak ang lahat ng nilalang sa planetang ito sa isang iglap. Ayos ito ang gusto ko. Maliwanag na kahit papaano ay napatay ko silang lahat, at ito mismo ang nakita nila sa kanilang panaginip. Naaawa ako sa inyo, inakala ninyong si Goku ang magiging dahilan nito, pero ako ang dumating mula sa hindi ninyo inaasahan upang tapusin kayo. Sa sandaling iyon, habang kinakausap ng kontrabida ang sarili niya, bigla siyang nakatanggap ng napakalakas na suntok na hindi niya alam kung saan nanggaling. Ang totoo, dumating si Mikashin at tuluyang winasak ang planeta upang maapektuhan ang kontrabidang ito. Matapos niyang malaman na napatay ang lahat ng mga kaibigan, sinubukan niyang sirain ang planeta upang magdulot ng matinding pinsala sa nilalang na iyon. Bumagsak ang kontrabida, lantad sa pinsala at nasa kamay na ni Mikashin. Namangha si Mikashin sa nangyari dahil inakala niyang patay na ito, ngunit ang totoo ay tila nakalabas na ang masamang espiritu mula sa katawang iyon na ngayon ay nanghina at nakahandusay na walang galaw. Kaya saan na naman napunta ang masamang espiritu? Ibig sabihin, nakakita ito ng mas malakas na nilalang at malinaw na lumipat ito upang gamitin ang katawan nito at ilalagay nito sa panganib ang lahat. Samantala, nagising si Goku mula sa kanyang pagkakahimbing matapos mawalan ng malay at nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakapaligid sa kanya na pawang may anyong kahawig ng mga suon. Lumingon si Goku sa kanan at kaliwa at sa bawat paglingon niya, may isa na namang nakatayo sa harap niya at nakatitig sa kanya. Mukhang nakaharap niya ang lahat ng mga suon na nagwakas na ang kanilang kapalaran sa pamamagitan ng pagbura at ngayon ay mas malakas na sila kaysa sa sinumang mandirigma sa panlabas na mundo. Matapos ang isang buong araw ng trahedyang sinapit ng planetang Earth, ginamit ni Mikashin, ang asawa ng pari, ang Super Dragon Balls upang ibalik ang Earth sa dati nitong kalagayan. Ginawa niya ito matapos niyang sirain ang planeta upang mapinsala ang masamang nilalang na kumontrol sa pag-iral. Ang kakaibang nilalang na nagdulot ng takot sa lahat ay tuluyan ng naglaho at ngayon ay bumalik na ang kapayapaan sa planeta. Bumalik ang Earth at ang lahat ng nilalang sa kanilang dating kalagayan. Pumunta si Mikashin sa ibabaw ng Earth upang makipagkita sa mga tao.
Ang layunin niya ay makipagkita kay Vegeta, na ngayon ay naging bayani ng planetang ito. Maraming salamat sa ginawa mo para sa amin, Mikashin, pero pakiramdam ko ay hindi pa ito sapat. Kailangan ko pang pagbutihin ang sarili ko. Ayaw kong makita ang sarili kong mahina sa ganitong paraan. Huwag kang mag-alala, Vegeta, ito mismo ang dahilan kung bakit ako naparito. Alam mo na si Goku na nagpoprotekta sa planetang ito at sa buong ika-7 universo ay wala na. Ikaw na ngayon ang may responsibilidad na iyon. Kaya bibigyan kita ng panahon upang magsanay at umaasa akong magiging handa ka at seryoso sa iyong pagsasanay. Matapos ang ilang segundo ng pag-uusap na iyon, biglang nagulo ang buong kalikasan, yumanig ang lahat ng karagatan at dagat, at hinampas ang iba't ibang rehiyon ng napakalakas na bagyo na ikinagulat ng lahat. Ano ang sanhi nito at bakit biglang nagbago ang lahat sa isang iglap? Ano ang nangyayari? Kakabalik lang ng kapayapaan. Saan nanggaling ang sakunang ito? Naramdaman ni Mikashin ang matinding takot sa sandaling iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganitong kakaibang pakiramdam na nagdulot sa kanya ng pagdududa na hindi pa tuluyang natatapos ang kasamaan. Habang pilit na pinipigilan ng lahat ang kanilang sarili, may narinig silang kakaibang tunog, patunay na muling sumulpot ang kasamaan sa lugar na ito, ngunit walang nakakaalam kung nasaan ito. May isang taong tumatawa sa iba't ibang lugar, at ang kanyang boses ay naririnig sa buong planeta. Nanatili ang kalagayan sa ganoon sandali at pagkatapos ay biglang kumalma ang lahat at bumalik sa dati, ngunit batid ng lahat na may kasamaan pang hindi natatapos at kailangan nilang paghandaan. Walang nakakaalam kung nasaan ito at kung paano ito muling lilitaw, kaya imposibleng ang kontrabidang inaakala ng lahat na napatay na ay buhay pa. Ito ang tanong na bumabagabag sa isipan ng lahat. Binaliwala ni Vegeta ang sitwasyong ito at nagpa siya na mag-focus sa kanyang pagsasanay upang akuin ang responsibilidad para sa planetang ito. Tumungo siya sa isang liblib na lugar upang sumailalim sa matitinding pagsasanay na magtutulak sa kanyang mga limitasyon. Samantala, ang mga pangyayari ay nagaganap sa isang hiwalay at walang lamang lugar. Gaya ng alam natin, dito napunta si Goku matapos siyang burahin ng pari, at dito rin lumitaw ang isang grupo ng mga hari na tinatawag na mga Seon. Ang nakapukaw ng pansin ni Goku ay ang kanilang anyo, dahil ang ilan sa kanila ay kamukha niya, at ang iba naman ay kahawig ni Vegeta. Nakaranas si Goku ng isang napakalakas na suntok mula sa isa sa mga Seon, matapos siyang pagtawanan, at doon niya napagtanto na ang antas ng kanilang lakas ay napakataas. Ito ay isang lugar kung saan maaaring magsanay ng walang hanggan, hindi kailangan ng pagkain, pahinga, o kahit inumin at walang pagkapagod na mararamdaman. Diyos ko, sino ba ang mga taong ito? Hindi ko alam kung ano ang balak nila sa akin. Nakatitig silang lahat sa akin. Mukhang lahat sila ay nabura. Habang nandito sila, ganito ang mangyayari. Lumapit ang isa sa mga hari kay Goku at isa-isa nilang itinaas ang kanilang kapangyarihan sa sukdulang antas. Nagpakitang gilas ang mga hari para kay Goku upang ipakita ang tunay nilang lakas at kung gaano kataas ang antas na hindi matutumbasan. Ngunit may isa sa kanila ang nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw at hindi nagpapakita ng lakas. Ang kanyang anyo ay tila matanda at nakatayo lamang siyang nakatitig kay Goku nang hindi kumikilos, kaya sinabi ni Goku. Interesante ang lalaking iyon at sigurado akong siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Son Goku, alam ko kung bakit ka napunta rito. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi ito maaaring totoo. Gaya ng nakikita mo, mukhang matanda ako. Ako ang pinakamatanda sa lahat ng nakikita mo at ako ang kanilang pinuno. Habang nananatili ako sa posisyong ito, ako ang pinakamakapangyarihan sa kanila at taglay ko ang lakas na walang makakatapat. Ito ang batas na ipinapatupad ko sa lugar na ito sa bawat pagkakataon. May isang nilalang na may kakilakilabot na lakas na gustong agawin ang posisyong ito mula sa akin, at kung mabigo siya, may karapatan akong manatiling hari. Kung ganoon, bakit hindi mo ipinapakita ang tunay mong lakas at bakit hindi mo siya hinarap gaya ng ginagawa ng iba? Malinaw iyon dahil masasaktan kita, bata. Kailangan mong maunawaan na ang lakas nila ay higit na mas mataas kaysa sayo. Sigurado akong madudurog ka sa pira-piraso. Nagulat si Goku matapos niyang marinig ang mga salitang iyon at doon lalo siyang napaisip. Paano naging ganito kalakas ang taong ito? At ano ang kanyang pagkakakilanlan at paano siya napunta sa lugar na ito? Kung narito siya, ibig sabihin ay nabura na rin siya. Pero paano nabura ang isang haring tulad niya na may napakalakas na kapangyarihan? Son Goku, sumama ka sa akin. Gusto kitang makausap ng direkta. Kailangan mong malaman ang maraming bagay upang maunawaan mo ang iyong misyon sa lugar na ito. Nakipag-usap si Goku sa matandang ito na tila isa ring Seon.
Nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan nila at nalaman ng matanda ang dahilan kung bakit napunta si Goku sa mundong ito ng pagpapatapon. Goku, ang lahat ng sinabi mo ay nagbukas sa akin ng isang mahalagang katotohanan na sasabihin ko sa iyo ngayon. May isang bagay kang hindi pa nalalaman sa pagdating mo rito, at maunawaan mo ito kapag sinabi ko ang dahilan kung bakit ako napunta rito. Sa katunayan, ang dahilan ng pagdating ko sa lugar na ito ay ang tinatawag na Beerus. Ano ang sinasabi mo, si Beerus? Ang tinutukoy mo ba ay ang Diyos ng pagkawasak na namamahala sa ikapito universo? Tama, siya ang dahilan kung bakit ako nabura matapos niyang magsinungaling kay Zeno. Ako ay isang bilanggo ng lahi ng mga Sun. Ipinahayag nila na pinamumunuan ko sila gamit ang mga lihis at iligal na batas. Ang lahat ng ito ay dahil ako ay namumukod tangi sa karunungan at may napakatalinong isipan na kayang tuklasin ang anumang pinagmumulan ng kapangyarihan at kung paano ito makukuha. Umabot ako sa antas kung saan nagawa kong makuha ang kapangyarihang hakain ng mga Diyos ng pagkawasak. Naghahanap si Beerus ng paraan upang alisin ako, kaya sinabi niya kay Zeno na inuudyukan ko ang mga tao na gumawa ng krimen gamit ang teknik na iyon at hindi ko siya tinatrato ng maayos. Iyon ang nagtulak kay Zeno na burahin ako nang hindi nag-iisip ng mabuti dahil kulang siya sa karunungan dahil sa kanyang isip bata. May naisip ako. Hindi ka ba makalabas sa lugar na ito? Wala bang paraan, gayong napakalakas mo at kaya mong makaramdam ng mga puwersa sa labas? Sa tingin ko ang tinutukoy mo ay ang instant transmission. Sa totoo lang, wala akong teknik na iyon, pero dahil nabanggit mo, ibig sabihin ay taglay mo iyon, Goku. Meron ako. Pero hindi mo pa rin sinasabi kung paano mo nalaman ang pangalan ko. Kung alam mo na iyon, malinaw na nakita mo na ako noon. Ang dahilan kung bakit ko alam ang pangalan mo ay dahil kaya kong subaybayan ang mga nangyayari sa mundo ng mga buhay. Ano? May kakayahan ka palang gawin iyon? Kung ganoon, pagsamahin natin ang ating lakas at umasa sa ating mga teknik hanggang makaalis tayo sa lugar na ito. Kaya kong maramdaman ang lakas ng isang tao sa labas at dahil doon ay kaya kong lumipat sa kanyang kinaroroonan sa isang kisapmata. Kung ganoon, Goku, bakit hindi mo gamitin iyon ngayon at makaalis sa walang lamang lugar na ito? Sa sandaling iyon, sinubukan niya ni Goku na gamitin ang kanyang teleportation at hanapin ang lakas ng isang tao, ngunit nabigo siya. Hindi niya nagawang gamitin ang teknik dahil wala siyang maramdamang kahit anong puwersa. Dito nakaisip ang matandang sa iya ng isang ideya, at marahil kailangan pang paunlarin ni Goku ang kanyang lakas upang magawa iyon. Nagbigay si Goku ng mungkahi sa matandang iyon na ipakita sa kanya ang nangyayari sa mundo ng mga buhay at ituon ang pansin sa mahahalagang tagpo at sa lahat ng mga tauhan at iyon nga ang nangyari. Sinilip din niya ang kanyang mga kaibigan. Maayos ang palasyo at araw-araw na sinasamahan ni Zeno ang kanyang mga magulang. Higit sa lahat, si Vegeta ay nagsasanay kasama si Mikushin. Ang lahat ng ito ay maingat na minamasdan ni Goku mula sa mundo ng kawalan, ngunit may isang kakaibang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Nang ituon ng matanda ang liwanag kay Beerus upang ipakita ang eksena, may mali sa nangyayari kay Beerus. May tumama kay Beerus na nagdulot sa kanya na kumilos ng hindi natural. Hindi na niya makontrol ang kanyang katawan at naging maitim ang kulay ng kanyang balat. Ang lahat ng ito ay nangyari nang hindi nalalaman ni Whis. Nag-iisa si Beerus sa kanyang silid at nagsimula siyang sumigaw ng malakas. Biglang sumabog ang lugar at agad na tumakbo si Whis upang tingnan siya. Marahil ay may sakit si Beerus o may kung anong nangyari sa kanya. Ngunit ang kinatatakutan ay ang kasamaan na napaalis kasama ni Goku. Ayon sa kanyang paniniwala, lumabas si Beerus na may ibang mukha at kakaibang anyo. Ito ba ang nakikita ko? Beerus, ikaw ba yan? Nagbago ang anyo mo, ano ang nangyari? Paumanhin kung naistorbo kita, Whis, pero may ipapakita ako sa'yo. Sa sandaling iyon, naghimagsik si Beerus at inatake si Whis sa isang tusong paraan na nagpatumba kay Whis at iniwan siyang sugatan at hindi makagalaw. Dito, nagpasya si Beerus na umalis sa lugar at tumungo sa palasyo ni Zeno, hindi na makontrol ang kanyang sarili. Ang sumpa ng mahika na tumama kay Beerus ay napakalakas at tuluyan itong pinalibutan ang palasyo ni Zeno. Nagbago ang buong kalagayan ng kapaligiran doon. Naramdaman ito ng ama ni Zeno at nagpasya siyang lumabas upang harapin ang nanghihimasok dahil ngayon lang umabot sa ganitong antas ang panganib. Ano ang nagdala sa iyo rito? Ano ang nangyari? Hindi na kailangang sumagot. Naniniwala akong malinaw ang epekto ng pagdating ko. Sumunod ka sa akin, kusang loob man o sa pamamagitan ng puwersa. Ano ang sinasabi mo? Gusto mong magsimula ng digmaan? Isang galaw lang ang kailangan ko para burahin ang iyong pag-iral. Mabilis na hinarap ng ama ni Zeno ang kasamaan na biglang lumitaw, ngunit si Beerus ang may kontrol at nangingibabaw.
Ang kanyang mga pag-atake ay sumira sa buong lugar at walang iniwang anuman kundi abo. Nag-alab sa galit si Goku nang makita niya ang eksenang ito, ngunit sinubukan siyang pakalmahin ng matanda at gabayan sa pagsasanay hanggang sa makontrol niya ang kanyang lakas, upang maabot ang sapat na antas at magamit ang instant transmission kapag handa na siya. Patuloy na nagsanay si Goku sa lugar na iyon sa loob ng mahabang panahon kumpara sa oras sa labas. Sa palasyo ni Zeno, nakatayo si Beerus sa isang nakakatakot na kalagayan matapos makontrol ang kanyang katawan. Ang ama ni Zeno ang tanging humarap sa kanya upang ipagtanggol ang kanyang anak. Sa mismong sandaling iyon, nagsalita ang espiritong nananahan sa loob ng katawan ni Beerus. Makinig ka ng mabuti, Beerus, kailangan mong pasukin ang palasyo. Kailangan mong pumasok upang maramdaman ang panganib. Ang lahat ng pagkawasak na ginawa mo ay hindi naramdaman ni Zeno dahil ang palasyo ay hindi naapektuhan ng ingay o anumang panginginig. Pasukin mo ang lugar na iyon at ipinapangako ko sa iyo na mapupunta sa atin ang kaharian. Sa sandaling iyon, matapos bahagyang masugatan ang ama ni Zeno, pumasok si Beerus sa loob ng palasyo upang hanapin ang batang hari. Ngunit hinarang siya ng ama ni Zeno at sinubukan siyang pigilan sa abot ng kanyang makakaya. Saan sa tingin mo pupunta ka? Ikaw na isinumpa. Hindi ko pa lubos na nauunawaan ang nangyayari. Wala pang nagsasabi sa akin tungkol dito. Paano mo napaabot ang lakas mo sa ganitong antas? Wala akong oras para ipaliwanag ang kahit ano, hambog ka. May mahalaga akong misyon na kailangang tapusin, kaya tumabi ka na. Hindi pinansin ng ama ni Zeno ang mga salita ni Beerus at muling sumugod upang makipaglaban sa kanya. Dito nagsimulang manginig ang buong palasyo, habang nilamon ng pagkawasak ang bawat bahagi nito, at naramdaman ni Zeno at ng lahat ng naroroon ang matinding panginginig. May ilang gusali sa loob ng palasyo ang nawasak, at halos lahat ng lugar ay nagiba, kaya nakaramdam si Zeno ng matinding tensyon. Sa sandaling iyon, namagitan ang pari upang pakalmahin si Zeno at ilayo siya sa impluwensyang ito, ngunit tumanggi si Zeno na umiwas dahil nais niyang malaman ang katotohanan sa likod ng nangyayari, lalo na't narinig niyang binura si Goku ng pari. Kaya naisip niyang bantayan ang pari hanggang malaman niya ang buong katotohanan. Makalipas ang ilang minuto, biglang tumayo si Beerus at tumingin kay Zeno na may kakaibang anyo. Hindi niya lubos na nauunawaan ang nangyayari. Ang nais lamang niyang sabihin ay, gusto kong malaman ang buong katotohanan sa lahat ng nangyayari. Gusto kong malaman kung nasaan si Goku. Sige, ipaliwanag ninyo ang dahilan ng kaguluhang ito. Siyempre, gusto mong malaman kung nasaan si Goku, kung pakikinggan mo ang sasabihin ko. Nagsinungaling sa'yo ang mga duwag na ito at sinabi nilang pinoprotektahan kanila at pinilit kanilang kalimutan si Goku. Ito ay dahil binura nila siya mula sa pag-iral. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tumingin ka sa paligid mo. Hindi mo ba nakikita na sinusubukan nila akong pigilan? Nasaan si Goku ngayon? Naisip mo na ba ang tanong na iyon? Sabihin mo sa kanila na dalhin siya sa harap mo. Nagulat si Zeno sa sandaling iyon matapos marinig ang balitang iyon. Hindi niya makontrol ang kanyang emosyon at ayaw niyang makinig sa anumang paliwanag mula kanino man. Ito ay dahil nabura na si Goku at sapat na iyon upang tuluyang mawala sa sarili si Zeno. Labis niyang pinalakas ang kanyang kapangyarihan at nagpa siya na lumaban at maghiganti. Bigla ring nagbago ang kanyang anyo na ikinagulat ng pari at ng ama ni Zeno. Isang malakas na sigaw ang narinig sa bahay ni Goku at malinaw na may kinalaman ito kay Shishi. May nangyari kay Goten sa sandaling iyon at hindi lubos na nauunawaan ni Shishi ang mga detalye ng nangyayari. Maging si Goten ay hindi rin napagtanto kung ano ang nangyari sa kanya. Nanginig si Mikashin matapos niyang maramdaman ang paparating na sakuna. Hindi ito dahil nagalit si Zeno at nag-alab ang kanyang galit, kundi may mas nakakagulat na dahilan. Ano ang problema, Mikashin? Bigla kang nagbago ng anyo. Huwag mong sabihing bumalik na naman ang kasamaan. Kung iyon lang sana ang sasabihin ko, Vegeta, kahit papaano ay handa tayong harapin ito. Pero mas malala pa ang sitwasyon. May panibagong kasamaan na lumitaw at mas malakas ito kaysa dati. Ano ang sinasabi mo? Imposible iyon, Mikashin. Pakisabi ang buong detalye. Ako ang naging dahilan ng lahat ng ito matapos kong basahin ang aklat at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung magpapatuloy ang kaguluhang ito. Pakalmahin mo ang sarili mo, ngunit ang sasabihin ko ngayon ay maaaring ikabaliw mo. May isa pang masamang espiritu na lumitaw, hindi ito ang kumontrol sa katawan ni Goku, ngunit may kinalaman ito sa pamilya mo, Gohan. Nanganganib ang bahay ng iyong ama. Impossible. Ibig sabihin, maaaring may iba pang napinsala ng aklat. Iniwan ko ito sa bahay ng aking mga magulang. Ano ang ginawa mo? Napakawalang ingat mo pa rin. Kailangan nating imbestigahan ito. Tara na.
Magmadali tayo. Maaaring malagay sa panganib ang mga tao sa Earth. Vegeta, tumigil ka. Ikaw na lang ang maaasahan na mga ngalaga sa Earth matapos ang pagkawala ni Goku. Nakadepende kami sa'yo. Ipagpatuloy mo ang iyong pagsasanay. Gohan, ikaw ang dapat kumilos ngayon at mag-ingat ka. Kinabahan si Gohan sa sandaling iyon at agad siyang nagmadaling pumunta sa planetang Earth upang tiyakin ang nangyayari. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang ama. Pagdating niya, tumambad sa kanya ang isang kakilakilabot na eksena na nagpatigil sa kanya sa sobrang tindi ng pangyayari. Sa sandaling iyon, si Chi-Chi ay nasaksak ng sarili niyang anak na si Goten na kontrolado ng isang masamang espiritu, ang parehong nilalang na nagmula sa ilalim ng mundo. Naguluhan si Gohan at sabay niyang naramdaman ang matinding lungkot at galit. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa lupa at nakita ang isinumpang aklat na dati niyang binasa, ang parehong aklat na nabasa ni Goten dahil sa kuryosidad matapos itong itago ni Gohan sa bahay ng kanyang ama. Itinaas ni Gohan ang kanyang kapangyarihan at nagitingit sa galit na hindi masukat. Pinakawalan niya ang lahat ng kanyang galit. Wala man itong naging agarang epekto, ngunit ang nais lamang ni Gohan ay ilabas ang kanyang damdamin at subukang unawain ang nangyayari. Makalipas ang ilang minuto ng matinding galit na iyon, tila naapektuhan ang buong planetang Earth, ngunit ang nangyayari kay Gohan ay lampas pa roon. Tuluyan na siyang nawalan ng kontrol, hindi tumigil sa pagingit-ngit at tila nababaliw na. Bigla, nagsimulang magbago ang kanyang katawan hanggang sa siya rin ay maapektuhan ng sumpa matapos itong lumipat mula sa katawan ni Goten patungo sa kanyang sikmura. Ang lahat ng ito ay nasasaksihan ni Goku mula sa mundo ng pagpapatapon at siya rin ay tila nilamon ng matinding damdamin na halos hindi na masukat. Bakit nangyayari ang lahat ng ito, matanda? Kung hindi ka makahanap ng paraan palabas, walang duda na mapapahamak ako. Kailangan mo akong tulungan, kung hindi, mapipilitan akong tapusin ka rin. Samantala, sinubukan ng matanda na pigilan si Goku at pilitin siyang mag-focus sa pagsasanay upang makaalis siya, ngunit tumanggi si Goku. Dahil dito, napilitan ang matanda na hampasin siya ng malakas, dahilan upang mawalan siya ng malay at pansamantalang bumagsak hanggang sa humupa ang apoy ng kanyang galit. Samantala, nagkaroon na ng nakakatakot na anyo si Gohan, at sinumang lalapit sa lugar na iyon ay tiyak na maapektuhan. Damn! Kailangan natin siyang pigilan. Malinaw na nasa panganib na ang Earth. At hindi ako mananatiling nakatiklop ang mga kamay. Aalis na ako ngayon. Tumigil ka. Vegeta, kapag ginawa mo iyan, walang duda na maapektuhan ka rin ng sumpa. Napakalakas ng sumpang ito at malinaw na kumakalat ang epekto nito kapag naipasa sa iba. Mag-focus ka na lang sa iyong pagsasanay, Vegeta. Ano ang sinasabi mo? Hinding-hindi kita susundin, Mikashin. Kailangan kong ipagtanggol ang planetang Earth kahit ikapahamak ko pa ang buhay ko. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit ako nagsasanay? Vegeta, may sikreto akong sasabihin sa'yo. Makinig ka lang sa akin. Ano ang sinasabi mo? Isang sikreto. Ano iyon? Sige na, sabihin mo na. May sasabihin ka ba o wala? Ngumiti si Mikashin sa sandaling iyon at malinaw na may isang mapanganib na lihim siyang ibubunyag kay Vegeta. Ano kaya iyon? Samantala, sa palasyo, lalong lumala ang sitwasyon at nagkagulo ang lahat. Nais na ngayong baguhin ni Zeno ang kanyang anyo, at naisip niya ang laban ng kanyang ama, matapos niyang malaman ang katotohanan na si Goku ay nabura, at nagsinungaling si Beerus sa kanya, na sinasabing ang kanyang ama at ang pari ang may kagagawa nito. Ito na ba ang huling pasya mo, anak? Umabot na ba ang sitwasyon na iisipin mo ang laban ng iyong ama? Kung ganoon, hayaan mong sabihin ko sa'yo na hindi kita sasantuhin dahil hangal ka at pinapairal mo ang emosyon mo. Nag-alab sa galit si Zeno at nagpasya siyang harapin ang kanyang ama ng direkta, ngunit wala itong naging epekto. Mas malakas ang kanyang ama at hindi man lang siya nakapagbigay ng kahit isang suntok upang maibsan ang kanyang galit. Habang tumatawa si Beerus, malinaw na ito ang kaguluhang matagal na niyang nais mangyari. Ito ang magbibigay daan upang makontrol ng masamang Beerus ang buong pag-iral matapos niyang alisin ang mga hari. Nalaman ng mga Diyos ng pagkawasak ang paghihimagsik ni Beerus, kaya nagtipon silang lahat sa palasyo ni Zeno upang palibutan siya matapos ang ginawa niyang iyon. Walang sinuman ang nawala sa kanilang hanay at handa na silang wakasan si Beerus sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang lakas. Mga hangal kayo! Bakit hindi ninyo isipin na sumama na lang sa akin? Buburahin ko ang inyong pag-iral. Sobra na ito. Beerus, hinding-hindi namin papayagan na sirain mo ang sistemang ito. Gusto mo lamang ng kapangyarihan at otoridad, napakasarili mo. Isa-isa nilang ginamit ang kapangyarihang Hakai upang wasakin si Beerus, ngunit nauwi ang lahat sa wala. Nagtipon silang lahat at ibinigay ang kanilang buong lakas,
Ngunit nang ilabas ni Beerus ang sarili niyang Hakai, hindi sapat ang mga Diyos ng pagkawasak upang mapigilan siya, at sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyan silang natalo. Sa sandaling iyon, sa kinaroroonan ni Vegeta. Kung makikinig ka sa akin, Vegeta, gusto mong malaman ang sikreto. Alam mo na si Goku ay nabura ng aking asawa. Ang nangyayari ay ang bawat taong nabubura ay napupunta sa isang mundo na tinatawag na mundo ng pagpapatapon, isang lugar na walang hangganan ng oras at walang pangangailangan sa pagkain. Ngunit ang problema, walang nakakalabas doon. Pero may naisip akong paraan. Maaaring makatulong ito sa'yo, Vegeta. Kung mapapaunlad mo ang iyong kakayahan, bilang isa sa mga Son, maaari kitang tulungan. Naisip kong iligtas ka, Vegeta, at pag-isahin ang iyong lakas doon kasama si Goku. Hanggat taglay niya ang teknik ng teleportation, maaari itong maging kapakipakinabang dahil siya lamang ang bihasa rito. Nagulat si Vegeta sa ideyang ito, ngunit tinanggap niya ito dahil sa kanyang tiwala kay Mikashin. Dahil dito, isinailalim si Vegeta sa kapangyarihan ng pagbura ni Mikashin na agad siyang naglaho sa sandaling iyon. Pagkatapos nito, muling nabuhay si Vegeta sa mundo ng pagpapatapon. Samantala, si Goku ay patuloy sa matinding pagsasanay na pinangungunahan ng kanyang matandang guro na isa ring sayon. Malaki ang naitulong ng matanda sa kanyang pag-unlad. Pagkaraan, nagpahinga si Goku upang lalo pang palakasin ang kanyang kakayahan. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Vegeta sa harap ni Goku. Ano ito na nakikita ko? Ikaw ba iyan, Vegeta? O baka naman kamukha mo lang? Makinig ka, Kakarot, maghanda ka na ngayon upang ipakita ang iyong kakayahan. Babaguhin ko na ang takbo ng mga pangyayari. Handa ka na ba, Kakarot? Samantala, sa isang misteryosong lugar kung saan nakipagkita si Whis sa isang pamilyar na nilalang, si Frieza, isang kakaiba at natatanging pagtatagpo ang naganap. Ngunit porsigido si Whis sa pakikipagkita na ito dahil may mahalaga siyang layunin kay Frieza at sinabi niya, Frieza, alam mo ba kung bakit kita ipinatawag? Hindi pangkaraniwan para sa akin na pagkatiwalaan ang isang tulad mo sa ganitong gawain, ngunit dahil pinili mo ito, dapat alam mong ito na lamang ang tanging paraan at ayokong magpabaya ka sa pagtupad nito. Bigyan mo ako ng utos, sumasama ako. Ang tanging mahalaga sa akin ngayon ay ang maging mas malakas. Kung may kinalaman dyan ang plano mo, handa ako. Tapos na ang lahat, wala nang natitirang mga Diyos ng pagkawasak. Ikaw na ngayon ang ikatlong pinakamalakas sa ikapitong universo. Kaya nais kong suportahan mo kami. Iaalay ko sa iyo ang aking kapangyarihan, kasama ang aking mga kapatid, ngunit sa kondisyon na gagamitin mo ito upang lipulin ang kasamaan na kumontrol sa katawan ni Beerus, pati na rin kay Gohan. Hindi lang iyon, hindi rin kita lubos na pinagkakatiwalaan, kaya itatali ko ang buhay mo sa kaishin. Bilang kapalit, ikaw ang magiging bagong Diyos ng pagkawasak kapalit ni Beerus. Ano mang paghihimagsik mula sa iyo. Isang galaw lang ang kailangan ko para patayin ang kaishin, at kasabay noon ay magtatapos din ang buhay mo. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng kapangyarihan, ngunit mawawala rin ito sa iyo kung magtatangka kang maghimagsik. Sumasang-ayon ako, Whis, hanggat ibibigay mo sa akin ang kapangyarihang iyon, handa ako. Tinanggap ni Frieza ang planong ito, at ngayon ay ibibigay ni Whis ang sarili niyang kapangyarihan sa kanya, kasama na ang kapangyarihan ng kanyang mga kapatid, upang maging napakalakas at tuluyang mapuksa ang kasamaan. Sa kabilang banda, ang kanyang buhay ay itinali sa kaishin, at siya ngayon ay naging isang Diyos ng pagkawasak. Bukod pa rito, nagbago ang kanyang anyo dahil sa pagtanggap ng pinagsamang kapangyarihan ng lahat. Matutupad kaya ni Frieza ang plano ayon sa inaasahan, o gagamitin niya ang kapangyarihan upang maghimagsik? Sa mga sandaling iyon, kaunti na lamang at magtatapos na ang usapin kay Zeno. Patuloy na nakipaglaban si Zeno sa kanyang ama, sinusubukang lipulin siya, ngunit ayaw naman siyang patayin ng kanyang ama. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng mahabang panahon at hindi pa rin mailabas ni Zeno ang kanyang galit ng lubusan. Sinubukan niyang tapusin ang kanyang ama sa isang matinding atake, ngunit nabigo siya, at sa puntong iyon, nagpa siya ang kanyang ama. Hindi ko na kayang hayaan pa ito. Naghimagsik ka, anak ko, at inakala mong ako ang dahilan ng pagkabura ni Goku. Kung iyan ang iniisip mo, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na tuluyang magtatapos sa iyo sa pag-iral na ito. Upang wala nang kahit anong bahagi mo ang matira. At dapat mong puntahan ang tinatawag na si Goku na itinuturing kong isinumpa. Siya ang dahilan kung bakit ka naging labis na nakadikit sa kanya hanggang sa naisip mong labanan ako. Gumamit ang ama ni Zeno ng kapangyarihan upang burahin ang sarili niyang anak at tuluyang naglaho ang hari matapos tamaan ng teknik na iyon. Sa parehong panahon, sa mundo ng pagpapatapon, nagulat ang lahat sa biglaang pagdating ni Vegeta, na binura ni Mikoshin upang makapunta kay Goku. Kung ganito ang sitwasyon, Vegeta,
alam na alam ni Mikushin na taglay ko ang teknik na ito, at magtatagumpay tayo kung magsasama tayo at ipapatupad ito. At ngayon ay ayokong mag-aksaya pa tayo ng oras. Iniwan ko na ang panlabas na mundo sa pagkawasak. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataong ito. Maghahanda na sana silang magsanay, ngunit biglang lumitaw si Zeno sa sandaling iyon na ikinagulat ng lahat, lalo na ang matandang guro ni Goku, na siya ring nagbura sa kanya noon. Zeno-sama, ikaw ba talaga iyan o nananaginip lang ako? Ano ang nagdala sa'yo sa lugar na ito? Son Goku, sa wakas ay nahanap din kita. Sa tingin ko ay kontento na ako sa lahat ng nangyari. Pinapasalamatan ko ang aking ama dahil binura niya ako. Ngayong narito na ako sa lugar na ito, masasabi kong wala na akong pakialam sa natitira. Nalaman ni Goku ang katotohanan tungkol sa nangyari kay Zeno at napagtanto niyang patuloy pa ring nagdudulot ng panganib ang pagkakamali sa lahat, kaya hindi pa sila maaaring kumilos agad. Iminungkahi niya kay Zeno na magsanay silang magkasama upang makahanap ng paraan palabas ng lugar na ito. Dahil dito, iminungkahi ni Goku na magsanib sila upang maging iisang katawan, upang magkaroon sila ng pagkakataong makalabas kasama si Zeno at kalaunan pati si Vegeta sa iisang anyo. At tunay ngang naganap ang kanilang pagsasanib at biglang nagbago ang anyo ni Goku. Nangyari ito sa harap ni Vegeta na labis na nagulat. Lubos na nagbago ang itsura ni Goku at ngayon ay kailangan niyang makisabay sa kanilang pagsasanay. Hindi nagtagal, nakamit din ni Vegeta ang sarili niyang pagsasanib upang maging isang mas makapangyarihang anyo. Pagkatapos, nagtungo silang dalawa sa isang hiwalay na lugar kung saan sila sasanayin ng matandang guro. Makinig kayong mabuti, mga mandirigma. Nagawa ninyo ang unang hakbang. Ang susunod ay isang malayang laban. Ang kailangan lang ninyong gawin ay matamaan ako ng direkta. Kapag nagawa ninyo iyon, saka ko masasabi na handa na kayong magpatuloy sa susunod na yugto. Huwag mo kaming maliitin, matanda. Lalo pang lumakas ang kapangyarihan ko, at dapat mong malaman na nagsanay ako sa asawa ng pari, at siya ang pinakamalakas sa mundong ito. Vegeta, marahil hindi mo lubos na kilala ang kausap mo, ngunit ang matandang nakikita mo sa harap mo ay ang pinakamalakas na nilalang na nakita ko sa buong buhay ko. Sa katunayan, mas malakas pa siya kaysa sa lahat ng narito. Nagsasanay sila ng walang pagkapagod. Kailangan mong mag-ingat, Vegeta, at huwag mong maliitin ang kalaban mo. Sumugod si Vegeta sa matanda, ngunit ang nangyari ay lampas sa kanyang inaasahan. Sa kabila ng kanyang buong lakas, hindi man lang niya nagawang tamaan ang matanda o mapabagsak ito. Siya at si Goku ay kapwa nasaktan habang iniiwasan ang mga atake nito, at nagpatuloy ang laban sa loob ng ilang minuto. Samantala, sa mundo ng mga buhay, matapos ang kasunduan ni Whis kay Frieza, tuluyan na itong naipatupad. Handa na si Frieza at nagsisimula ng kumilos upang harapin ang kalaban. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Beerus sa harap ni Frieza, na tila haharap sa kanya ng direkta upang alisin siya. Ano ang nagdala sa'yo rito, lintik ka? Ang anyo mo ay tila puno ng pagtataksil. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Sa tingin ko ay balak mo akong labanan. Hindi pa ba sapat ang banta na ginawa mo sa lahat? Beerus, matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Ito ang pagkakataong haharap ako sa Diyos ng pagkawasak at tatapusin ang lahat sa sarili kong mga kamay nang napakadali. Kumpiyansa ako na ang lakas na nakuha ko ngayon ay hindi lang sapat upang talunin ka, kundi higit pa roon. Ipinapangako ko sa'yo na ilang segundo lang ang kakailanganin nito. Ano ang sinasabi mo? Nilalait mo ako at ang aking kapangyarihan. Hindi ako magpapakita ng awa kahit sa isang bahagi ng katawan mo. Samantala, naghanda si Frieza at siya ang unang umatake. Ilang sandali lamang ang lumipas at napatunayan niya ang kanyang sinabi, madali ngang napabagsak si Beerus. Ano ang ginawa mo? Paano ito nangyari? Lintik ka. Hindi ko matanggap ito. Iyan ay kung magagawa mo muna, Beerus. Hindi ko inaakala. Magpahinga ka na sa sarili mong apoy. Ngunit Whis, bakit hindi mo ako ipinagtanggol? Bakit pinanood mo lang ang lahat ng ito nang walang pakialam? Pasensya na, Beerus, ngunit ako ang dahilan kung bakit si Frieza ang pinili kong humarap sa'yo. Kailangan mong magsakripisyo upang tuluyang mapuksa ang masamang espiritu. Hindi ako makapaniwala pero humihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Naging pabaya ako. Kung ang ginawa mo ay para sa kaligtasan ng lahat, kontento na ako roon. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nagwakas si Beerus, ngunit wala na sa kanya ang masamang espiritu, kaya lumipat ito sa isang lugar na hindi matutukoy ng sinuman. Frieza, hindi pa tapos ang misyon mo rito. Nariyan pa si Gohan, at sa tingin ko ay hindi siya kasing lakas ni Beerus. Kaya hinarap ni Frieza si Gohan upang tuluyan na rin itong tapusin, ngunit may kakaibang nangyari. Mas malakas na si Gohan kaysa dati.
Lumagpas pa ang kanyang lakas kay Beerus hanggang sa hindi man lang siya matamaan ni Frieza. Si Frieza ay napuruhan at nakatanggap ng sunod-sunod na suntok na nagpahina sa kanya. Mapapansin na kahit nasipsip na ni Frieza ang kapangyarihan ng lahat ng mga anghel, nanatiling napakalakas ni Gohan. Ipinaliwanag ito ni Whis, na nagsabing ang dugo ni Gohan mula sa lahing sa iyan ang dahilan ng matinding ugnayan niya sa masamang espiritu, na nagbunga ng napakapeligrosong lakas na ito. Ipinagpatuloy ni Gohan ang kanyang mga pag-atake hanggang sa tuluyan niyang mapabagsak si Frieza, na hindi na nakayang ipagpatuloy ang laban. Handa na sanang tapusin ni Gohan ang lahat, ngunit dito naganap ang isang malaking pagbabago na tuluyang magpapabago sa takbo ng mga pangyayari. Unti-unting nawalan ng kontrol si Gohan, at nagsimulang lumaki ang kanyang katawan hanggang sa maramdaman niya ang matinding sakit dahil sa pagbabagong ito. Lahat ng ito ay dulot ng isang panlabas na puwersa na hindi niya makontrol, na nangangahulugang may ibang nilalang na sumakop sa kanyang katawan. Ang katotohanan, ang kapangyarihan at ang masamang espiritu na lumabas kay Beerus ay pumasok sa katawan ni Gohan, at dahil nauna na itong sinakop ng isa pang masamang espiritu, lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, napasigaw si Gohan sa matinding sakit. Nagpatuloy ang kanyang pagsigaw hanggang sa naglabas ito ng isang matinding liwanag. Malinaw na may naganap na pagbabago sa kanyang anyo, at nang humupa ang kaguluhan, sa mismong lugar ng sakuna ay mailumitaw na isang kakaibang nilalang. Ang nilalang na iyon, na ang anyo ay nagpapahiwatig ng pagiging hari at otoridad, ay ang bagong katawan ni Gohan na lubusang nagbago dahil sa masamang espiritu. Nanginig ang lahat, at tila wala ng kahit anong pag-asa upang labanan ito, at ito ay nagsalita. Sa wakas, nakuha ko na ang perpektong katawan. Nagsanib ang aking kapangyarihan sa isa pang masamang espiritu, at malinaw na naabot ko na ang sukdulan. Tatapusin ko ang lahat sa isang iglap at wala kaming iiwan sa pag-iral na ito. Agad na binalak ng halimaw na lipulin ang bawat nilalang sa pag-iral. Kumalat ang kanyang sumpa sa iba't ibang universo, at ang lahat ng universo ay tila unti-unting naglalaho patungo sa kawalan. Sa kabilang banda, sa mundo ng pagpapatapon, natapos ng matandang guro ang pagsasanay ni Goku at Vegeta. Naghanda si Goku upang makaalis at mabuo ang tinatawag na Gogeta kasama si Vegeta, upang magamit ang paglipat at makabalik sa labas. Sumama rin si Zeno sa kanila. Sa huli, nagsanib ang dalawa at matagumpay nilang nagamit ang tinatawag na instant transmission. Sa katunayan, nakalabas ang tatlo mula sa lugar na iyon, ngunit ang kanilang anyo ay puro kaluluwa lamang. Kailangan nilang maibalik ang kanilang mga katawan upang manatili sa panlabas na mundo. Hinarang ni Goku ang pag-atake ng halimaw at tumayo siya sa harap nito, handang harapin ito habang ang mga kaluluwa ay nakamasid. Sa susunod na yugto, masasaksihan ang isang matinding labanan sa pagitan ni Goku at ng masamang espiritu. Sa katunayan, napalibutan ni Goku ang masamang enerhiya at sinubukan niya itong samantalahin upang masipsip, at sa paraang iyon ay makabuo ng isang katawan na karapat-dapat sa kanya matapos siyang lumabas bilang isang espiritu lamang. Pagkatapos ng hakbang na iyon, humupa ang alikabok, at naging malinaw na nagawa ni Goku na maibalik ang kanyang katawan upang simulan ang kanyang paghihiganti. Pinagmamasdan siya ng kanyang guro mula sa mundo ng pagpapatapon, at tunay itong ipinagmamalaki siya dahil nagawa niyang isabuhay ang mga pangyayaring nagaganap sa panlabas na mundo. Dahil dito, magagawa niyang magpadala ng mga mensahe kay Goku kung paano gamitin ang kanyang katawan upang labanan ang kasamaan. Sa puntong iyon, ang tanging nakatawag pansin sa halimaw ay ang sinabi nito. Saan ka nanggaling? Walang sinuman sa pag-iral na ito na pinaniniwalaan kung may ganitong kapangyarihan. Saan ka lumitaw? Ni hindi ko man lang naramdaman ang presensya mo bago ang pagkawasak na ito. Makinig ka sa akin, wala kang pakinabang sa pag-alam kung sino kami. Kung kapangyarihan ang gusto mo, ituon mo lang ang pansin mo sa akin. Wawasakin ko ang pangarap mo. Ang yabang mo. Hindi ko akalaing may ganito katapang. Gusto mo bang mamatay agad? Kung ganoon, hihintayin ko ang isang bagay mula sa iyo na magpapahanga sa akin. Huwag mo akong bigin. Sa sandaling iyon, naghanda si Gogeta para sa kanyang unang pag-atake, at sabik na sabik ang lahat. Sa katunayan, pinapanood ang laban na ito ng iba't ibang nilalang, kabilang na ang mga nilalang mula sa mundo ng pagpapatapon. Wasak ang kapaligiran, at tila napakabilis ng galaw ng dalawa, kaya't may ilang nanonood na hindi na maunawaan ang kanilang bilis. Muling nagsalita ang masamang nilalang. Makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Maaaring iniisip mong mas nakahihigit ka sa isang aspeto, ngunit hindi mo alam na ang katawan na ito ay hindi kayang sirain hanggat ako ang kumokontrol dito. Ibig sabihin, ako ay walang kamatayan at kahit anong gawin mo, mabibigo ka lang. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Mukhang tinatakot mo lang ako para umatras ako at hindi ko ilabas ang buong lakas ko.
Gayunpaman, lalaban ako at pagsisikapan kitang mapuksa, kahit pa ikaw ay walang kamatayan. Bawat problema ay may solusyon na angkop dito, at iyon ang aking hahanapin. Sa sandaling iyon, patuloy na lumaban si Gogeta at ginawa ang lahat upang makamit ang tagumpay. Totoo ang sinabi ng halimaw, at makalipas ang ilang minuto ng matinding labanan, iniunat nito ang kanyang kamay at nagpakawala ng kakaibang atake na sapat upang pabagsakin si Gogeta. Sa tindi ng pinsala at pagkaubos ng enerhiya, labis na nasaktan si Gogeta, at hindi niya mahanap ang paraan upang mapigilan ang mga atake ng kalaban na masyadong malakas at lampas sa kanyang depensa. Kaagad pagkatapos nito, tila nainip ang halimaw at nagpa siya na tapusin na ang dalawa. Nagpakawala ito ng isa pang atake, ibang-iba sa nauna, na nagdulot ng napakalawak na pinsala sa maraming planeta. At sa mismong sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Naghiwalay ang pagsasanib ni Goku, Vegeta, at maging si Zeno. Tila naganap na ang kinatatakutang sakuna ng lahat, at ngayon ay hindi na kayang mapigilan ang halimaw. Ito mismo ang hinahanap ko. Alam kong may kapalit ang pagsasanib na iyon. Ngunit ang ipinakita ninyo sa katotohanan ay nagbigay sa akin ng paghanga sa resulta ng inyong kapangyarihan. Ngayon, masasaksihan ninyo ang katapusan ng isa't isa. Impossible. Ito ang kinatatakutan natin. Ano ang gagawin natin ngayon? Wala tayong matatakbuhan para humingi ng tulong. Hindi pa ako nakakaharap ng nilalang na tulad niya. Vegeta, may sasabihin ako sa'yo. Alam mong kontrolado natin ang pagsasanib na iyon, pero may dapat kang maintindihan. Hindi ko siya gustong patayin. Huwag mong kalimutan na sinakop niya ang katawan ng anak kong si Gohan. Kaya natatakot akong masaktan ko siya ng labis, at baka hindi na natin maibalik si Gohan, lalo na't wala na ang mga bola. Ano ang sinasabi mo? Kung naging pabaya ka sa pakikipaglaban, gusto mo bang mapahamak tayong lahat? Kahit papaano, dapat kinontrol mo man lang ang sitwasyon. Tungkol naman sa anak mo, may iba pang paraan. Goku, may sasabihin din ako sa'yo. Matutulungan tayo ng aking ama. Kahit na ginulo ko siya, maaari natin siyang ibalik ngayon. At sino ang nagsabing hahayaan ko kayong humingi ng tulong sa iba? Tatapusin ko na kayo ngayon. Wala na kayong ibang pagpipilian kundi sumuko. At ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang kaya kong gawin. Hahampasin na sana ng halimaw ang tatlo nang biglang makatanggap sina Goku at Vegeta ng mensahe mula sa matandang guro. Makinig kayo sa akin, Goku at Vegeta. Nagsasalita ako mula sa mundo ng pagpapatapon. Ang kahinaan ng halimaw na kaharap ninyo ngayon ay ang isinumpang aklat mismo. Iyon ang aklat na nagdulot ng paggising ng kasamaan. Huwag ninyong kalimutan na ang anak mong si Gohan ang nagbasa nito. Kapag sinunog ninyo ang aklat na iyon, mawawala ang sumpa ng nilalang na ito at mawawalan siya ng kapangyarihan. Kakarot, narinig mo, kailangan nating puntahan ang aklat. Sa tingin ko nasa planeta Earth iyon. Sino ang nagsabi niyan, Vegeta? Wala akong ideya kung nasaan iyon. Ang alam ko lang, si Gohan ang nagbasa nito. Kakarot, sinabi ni Gohan na iniwan niya iyon sa bahay ninyo, kaya nabasa muli ni Goten. Kailangan nating pumunta sa Earth. Mga hangal kayo. Alam kong hinahanap ninyo ang isinumpang aklat. Nasa akin ito ngayon. Hawak ko ito. Matapos mapasailalim ang katawan na ito sa mapaghimagsik na sumpa. Kailangan na ninyong sumuko. Alam kong gusto ninyong gumamit ng simpleng paraan para mapuksa ako, ngunit hindi na iyon posible ngayon. Ano? Hinding-hindi namin hahayaang kontrolin mo kami. Tatapusin na kita ngayon. Sa sandaling iyon, sumugod si Vegeta at ibinuhos ang kanyang galit sa halimaw. Hindi niya nakontrol ang kanyang sarili, ngunit sa huli ay may nangyaring hindi inaasahan. Sa isang iglap, tinapos ng halimaw ang kanyang pag-atake gamit ang isang suntok lamang at naparalisa si Vegeta, hindi na muling makalaban. Samantala, nag-isip ang halimaw. Sa sandaling matapos niya sina Goku at Zeno, nag-ipon siya ng napakalaking lakas at naghanda na magpakawala ng isang mapaminsalang atake. Ngunit biglang sumingit si Whis, inagaw ang atensyon ng halimaw sa pamamagitan ng isang ataking layong gambalain ito. Tumayo si Whis ng mag-isa upang pigilan ang kalaban at protektahan sina Goku at Zeno. Labis na nagalit ang halimaw at sinubukang wasakin si Whis gamit ang isa pang atak, mas malakas kaysa sa nauna, at tila unti-unti nang humihina si Whis. Pagkatapos nito, dumating si Vados upang tulungan siya at pigilan ang ataking iyon. Ngunit malinaw na kapwa sila ng hihina dahil naibigay na nila ang kanilang kapangyarihan kay Frieza noon. Dahil natalo si Frieza ng masamang Gohan, hindi nagtagal sina Whis at ang kanyang kapatid na si Vados. Wasak ang buong lugar at tuluyan ang bumagsak sina Whis at Vados. Ano ang nangyari ngayon? Handa nang magsakripisyo si Whis para sa akin.
Bakit ninyo ginawa iyon? Makikitang nakahandusay sa lupa sina Whis at Vados, nasa napakalubhang kalagayan, at sina Goku at Zeno na lamang ang natitira. Matapos ang pangyayaring iyon, muling nakatanggap si Goku ng mensahe mula sa matandang nasa mundo ng pagpapatapon. Makinig ka sa akin, Goku. Ang kailangan mo ngayon ay tumakas. Hindi mo kayang harapin ang nilalang na iyan. Ikaw lang ang may kakayahang baguhin ang takbo ng mga pangyayari. Kailangan mong humanap ng paraan upang maprotektahan ang sarili mo. Ito ang dapat kong gawin. Sino ang kausap mo? Goku, may sasabihin ako sa'yo. Alam ko kung nasaan ang nilalang nakausap mo at kaya kong puntahan siya. Maghintay ka rito at babalik ako agad. Ilang minuto matapos ang pangyayaring iyon, sinubukan ang halimaw na dumaan sa isang portal at tuluyang maglaho na iniwan si Goku na naguguluhan kung saan ito nagtungo. Mukhang ang mundo ng pagpapatapon ang direktang pinuntirya ng halimaw. Na siyang mundong pinupuntahan ng anumang nilalang o bagay na nabura, ngunit nagawa niyang makarating sa kinaroroonan ng matandang guro. Nakipag-usap siya kay Goku at nagbigay ng ilang payo. Sa katunayan, natuklasan ng halimaw ang lugar na ito at agad na nagpa siya na lipulin ang matanda at iyon nga ang ginawa niya. Ginapos niya ito ng mga tanikala hanggang sa tuluyan niya itong mapigilan. Sa sandaling iyon, lumingon ang matanda at nagsalita kay Goku. Literal niyang sinabi, makinig ka sa akin, Goku. Kailangan mong hanapin ang isinumpang aklat. Matagal ka nang pinababayaan ng halimaw at sa tingin ko ay hindi na ito magtatagal. Kailangan mo na siyang hanapin ngayon at sunugin iyon. Matanda, hindi ko iyon magagawa. Ang aklat na sinasabi mo ay nasa kamay na ng halimaw at siya lamang ang maihawak nito. Kailangan ko muna siyang talunin. Nagulat ang matanda nang marinig ang katotohanan iyon at sa sandaling iyon ay ngumiti ang halimaw na tila handa nang tapusin silang lahat. Kung iyan ang sitwasyon ninyo, may sasabihin ako sa inyo. Kung hindi gagana ang paglipol sa inyo sa pamamagitan ng aklat na iyon, sa tingin ko sapat na ang durugin ko ang sarili kong katawan para mangyari iyon. Ano sa tingin ninyo? Ano ang balak mong gawin? Sa mismong sandaling iyon, pinalakas ng matandang guro ang kanyang kapangyarihan ng sukdulan at malinaw na balak niyang wasakin ang buong lugar. Sumigaw siya ng malakas at inilabas ang buong lakas upang magdulot ng napakalaking pinsala sa lugar na iyon. Alam ng matanda na maapektuhan ang lahat sa paligid, ngunit iyon na lamang ang kanyang natitirang paraan upang mapuksa ang kasamaan. Sinubukan niyang tapusin ang lahat at tuluyang nagunaw ang buong lugar, wala nang natira. Pagkatapos nito, nagwakas ang matanda at marahil pati ang kasamaan ay nadamay sa pagkawasak na iyon. Sa panahong iyon, walang alam si Goku sa mga nangyari sa mundo ng pagpapatapon, ngunit nakaramdam siya ng kakaiba. May masamang kutob siya na tila may mali. Nagtaka siya kung saan napunta ang halimaw at kung bakit siya iniwan nito ng mag-isa sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, nag-usap sina Goku at Zeno. Zeno-sama, sa tingin ko ay hindi na babalik dito ang halimaw. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang panganib. Pumunta ka na sa iyong ama ngayon at samantalahin ang pagkakataon. Sabihin mo sa kanya na maghanda upang harapin ang kasamaan at tulungan tayo. Sige, Goku, hintayin mo ako rito. Babalik ako agad. Kailangan mong manatili rito upang hindi makabalik ang halimaw at hindi natin siya mapansin. Ganito nagpasya si Zeno na umalis, ngunit sa mismong sandaling iyon, bigla siyang sumabog na malinaw na may ibang pwersang nakialam at naging sanhi nito. Ano ang nangyari, Zeno-sama? Paano ito nangyari? Ako ang may gawa niyan, Goku. Maligayang pagdating. Bumalik ako sa iyo muli sa isang bagong katawan. Paano mo napalitan ang katawan mo? Pinalitan ko ito matapos masira ang dati kong katawan dahil sa epekto ng ginawa ng isinumpang matanda. Isang hangal siya, tinapos niya ang sarili niyang buhay, naranasan ang kanyang kapalaran at nadamay pa ang iba. Binabati ko siya roon, ngunit sa kasamaang palad, hindi iyon sapat upang mapuksa ako. Kaya nakatakas ako gamit ang bagong katawang ito na pinili ko rin mula sa mundong iyon. Lintik ka. Paano mo nagawa iyon? Napakalupit mo. Hindi kita mapapatawad. Pinatay mo si Vegeta. Pinatay mo si Zeno. Tinapos mo rin ang aking guro na siya na lang ang natitirang pag-asa ko para iligtas ang lahat. Nagagalit na ako ngayon kaya palibutan mo ako kung kaya mo. Sumigaw si Goku sa sandaling iyon at inilabas ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan. Tila may isang napakalaking bagay na paparating. Nagbago ang anyo ni Goku at mukhang handa na siyang harapin at sugpuin ang halimaw. Mag-isa at hindi hihingi ng tulong kanino man. Magagawa kaya niya ito at gaano kalakas ang halimaw matapos nitong palitan ang katawan nito. Ang pagsasanay na dinaanan ni Goku kasama ang matandang guro ang nagbigay daan sa pagbabagong ito.
Mas naging mapanganib ang sitwasyon dahil ang kinakaharap niya ngayon ay dalawang masamang espiritu sa iisang katawan. May alam ka ba, Goku? May mahalagang bagay kang hindi napapansin, isang lihim na masasabi ko sa'yo. At ito ang magpapahirap sa'yo ng matagal. Ano ang ibig mong sabihin? Bumabalik ka na naman sa mga walang kwentang pananakot mo. Iniisip mo bang may bagay kang hindi ko kayang harapin? Seryoso ako, Goku. Ang katotohanang sasabihin ko sa'yo ngayon ay magpaparamdam ng takot sa'yo na harapin ako. Dahil ngayon, mayroon akong dalawang masamang espiritu at kaya kong kontrolin ang katawan mo. Naaalala mo ba ang panaginip ni Gohan noong siya ay natutulog? Inilarawan nito na ikaw ay napasailalim na sa impluwensya ng isang masamang puwersa at tila matutupad ang panaginip. Noon, iminungkahi ng iyong mga kaibigan na alisin ka na lamang upang hindi ka mapasailalim sa masamang espiritu. Ngunit ngayon, nakabalik ka na sa buhay at nakaalis sa mundong itinapunan, kaya ikaw ay lantad na sa panganib mula sa akin. At ngayon, may kakayahan na akong kontrolin ang iyong katawan ng buong kadalian. Ano ang sinasabi mo? Imposibleng mangyari iyon. Napakalakas ng katawan ko at nagtitiwala ako sa kakayahan ng matandang nagsanay sa akin. Imposibleng makontrol ng masamang espiritu ang katawan ko. Mabuti naman. Bakit hindi natin subukan, Goku? Halika, harapin mo ako at makikita mo. Ngunit iba ang tunay na intensyon ng halimaw. Bago pa man magsimula ang laban, pinakawalan niya ang isa pang masamang espiritu na nasa kanya patungo kay Goku. Ngayon, iisa na lamang ang natirang espiritu sa kanya, habang ang isa ay pumasok sa katawan ni Goku. Dahil dito, napasigaw si Goku sa matinding sakit at hirap dulot ng epekto nito. Nanginig si Goku at unti-unting nawala ng kontrol sa kanyang katawan. Ang lahat ng nanonood ng laban, kabilang ang asawa ng pari, ay nakaramdam ng matinding takot dahil alam niya ang panganib na dulot kapag napasailalim si Goku sa espiritong iyon. Ibig sabihin nito katapusan na ng buong mundo. Unti-unting nagbago ang katawan ni Goku at tila napasailalim na siya sa impluwensya ng masamang puwersa. Pagkalipas ng ilang minuto, ngumiti ang halimaw, kumbinsidong nakontrol na niya ang katawan ni Goku. Wala nang sinuman ang kayang pumigil sa kanya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay salungat sa lahat ng inaasahan. Itinaas ni Goku ang kanyang ulo at mumiti. Isang ngiting punong-puno ng kumpiyansa. Ang totoo, hindi kailanman napasailalim si Goku sa impluwensya ng masamang espiritu. Sa halip, ang puwersang iyon ay naging dahilan pa upang lalo niyang mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Hindi lamang iyon. Ang masamang enerhiya ay nanatili sa loob ng kanyang katawan magpakailanman at hindi na ito kayang bawiin o kontrolin ng halimaw. Ano itong nangyayari? Dapat ay nasa ilalim ka na ng aking kontrol. Bakit nakatayo ka pa rin sa harapan ko na para bang walang nangyari? Pinapatawa mo ako, halimaw. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ako makokontrol gamit ang kapangyarihan mong iyan. Nakamit ko ang lakas na ito mula sa matandang iyon at siya ang naging dahilan sa katawan kong ito. Katawan na ganap kong kontrolado at hindi kailanman magpapasakop sa kahit anong impluwensya. Alam kong maaaring mangyari ito sa akin kapag lumabas ako roon, kaya sinanay niya ako upang labanan ang ganitong uri ng kasamaan. At ngayon, nagpapasalamat pa nga ako sa regalo na ibinigay mo sa akin. Ang masasabi ko na lang ngayon, hindi kita bibigin. Ipapakita ko sa iyo ang isang anyo ng lakas at pagkatao kong tiyak na magugustuhan mo. Naramdaman ng halimaw ang matinding pagkadismaya. Bigo ang kanyang plano. Hindi lamang iyon. Iisa na lamang ang natitirang masamang espiritu sa kanya, at sa puntong ito, hindi na siya makakasabay kay Goku. Si Goku ngayon ay tila kahawig na ng halimaw, taglay ang katangian ng mga masamang espiritu. Sumiklab ang matinding labanan sa pagitan nilang dalawa at nawasak ang buong rehiyon. Ito na marahil ang pinakamapaminsalang laban sa kasaysayan ni Goku, isang labanan na pinagsasama ang kakaibang kapangyarihan ng masasamang espiritu at ang bagong lakas na nakamit ni Goku mula sa kanyang pagsasanay sa matandang guro. Nakahinga ng maluwag si Mikushin nang malaman niyang hindi nawala ng pokus si Goku at hindi rin siya nawala ng kontrol sa kanyang katawan. At ngayon, hinihintay ng lahat ang kanyang tagumpay sa laban na ito. Siya ang pag-asa ng lahat upang makamit ang kalayaan at maalis ang lahat ng pumipigil sa mundong ito. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Ikaw ay isinumpa at palagi mong binabaligtad ang aking mga plano. Pahihirapan kita at pagsisisihan mo ito. Nasaan na ang panaginip na sinasabi mong matutupad? Nawalan na iyon ng bisa at wala ng paraan para mangyari pa. Hayaan mong tuparin ko ang sarili kong pangarap na ang paglipol sa iyong pag-iral. Naging malinaw na hindi basta-basta si Goku. Sa kabilang banda, ang masamang puwersa ay unti-unting nanghihina, kaya sinubukan niyang umatake ng mabilis at samantalahin ang kawalan ng atensyon ni Goku bago pa lumala ang laban.
Ngunit sa sandaling iyon, mas naging nakakatakot si Goku. Hindi lamang humina ang atake ng halimaw, kundi gumanti rin si Goku ng isang napakalakas na suntok na tumagos sa kanyang katawan. Nagbigay ito ng impresyon sa lahat na ang tagumpay ay nasa kamay na ni Goku. Bumagsak ang halimaw matapos maubos ang kanyang lakas, at alam niyang dumating na ang kanyang katapusan. Kaya sinubukan niyang sirain ang katawan na ito at burahin ang pag-iral nito. Matapos mangyari iyon, may kakaibang nangyari. Ang katawan ay naging kalansay na ikinagulat ni Goku dahil hindi normal na maging ganoon ito sa loob lamang ng isang segundo. Dinurog ni Goku ang anyong iyon at binaliwala ang nangyari. Ngunit nakatanggap siya ng mensahe mula kay Meikushin na nagsabi sa kanya ng ganito. Makinig ka sa sasabihin ko, Goku. Una sa lahat, mahusay ang ginawa mo. Sinubaybayan ko ang bawat galaw mo mula nang umalis ka sa mundong iyon ng pagkakatapon. Ngayon makinig ka sa akin. Matapos mong talunin ang halimaw, naging kalansay ang katawan nito. Ito ay dahil ang katawan na kinontrol ng halimaw ay bumalik sa kabilang mundo, ang Excelled World. Dahil nagmula ito roon, ibig sabihin ay nabura na ito noon pa. Ngunit sinamantala ng masamang espiritu ang sitwasyon at pumasok sa katawan na iyon upang gamitin ito. Pagkatapos mo siyang talunin, umalis ang masamang espiritu at ang katawan ay naging parang labi lamang dahil wala na talaga itong pag-iral sa mundong ito. Sobra na ito. Paano ko tuluyang matatapos ang lahat ng ito? Sa tingin ko, ang tanging solusyon ay sunugin ang sumpang aklat na iyon na siyang tunay na dahilan ng pagbabalik ng mga masasamang espiritong ito. Pero Meikushin, paano mangyayari iyon? Wala na sa akin ang aklat ngayon. Nasa kanya na ito. Alam niya na ang kahinaan niya ay nasa aklat na iyon, kaya kailangan nating makahanap ng tamang paraan o solusyon. May ideya ako, Meikushin. Gagamitin ko ang Dragon Balls upang humiling na masunog ang aklat na iyon. Sa tingin ko makakatulong iyon. Naisip ni Goku na gamitin ang Dragon Balls at tawagin ang dragon. Ngunit ang problema, sumagot ang dragon at sinabi, Goku, tila nais mong sirain ang mismong aklat na dati kong nilikha. Ang problema rito ay hindi ko iyon magagawa at ito ay dahil ang mismong aklat na iyon ay wala sa mundong ito. Ano ang sinasabi mo? Paano nangyari iyon? Paano pa rin tayo hinahabol ng kasamaan? Ibig kong sabihin, maaaring nasa ibang mundo ang aklat, marahil sa mundo ng mga espiritu, at kung ganoon nga, hindi ko kayang tuparin ang iyong kahilingan. Naligaw sa isip si Goku at hindi niya maunawaan ang nangyayari. Ngunit biglang sumagot si Meikushin at sinabi, kung ganoon nga, Goku, gumawa ka ng panibagong hiling. Hilingin mong maprotektahan ang lahat laban sa masamang espiritu na gumagala sa mundong ito. Kahit papaano, malilimitahan nito ang kakayahan niyang lumipat sa ibang katawan. Nagustuhan ni Goku ang ideyang ito kaya agad itong iminungkahi sa dragon at dahil dito, nagawa ng dragon ang hiling. Ang bawat nilalang sa mundong ito ay naging immune laban sa masamang espiritu. Natapos na nga ba ang kasamaan o patuloy pa rin itong nagmumulto kay Goku? Matapos ang pangyayaring iyon, agad na nagtungo si Goku sa planetang Earth upang tingnan ang kalagayan ng iba. Pagdating niya roon, may kakaiba siyang naramdaman sa lugar. May tila sumusunod sa kanya. Sinubukan ni Goku na maramdaman kung sino ang humahabol sa kanya, ngunit wala siyang mahanap. Hindi niya matukoy ang eksaktong lokasyon nito. Nagpatuloy ang ganitong sitwasyon sa loob ng ilang minuto. Hanggang sa biglang nagulat si Goku nang may grupo ng mga nilalang na pumalibot sa kanya. Impossible ito. Saan kayo nanggaling? Kilala ko kayong lahat. Imposibleng totoo ang presensya ninyo. Goku, ipapaliwanag ko na sa iyo ngayon ang lahat ng nangyari. Ang kausap mo ngayon ay ang masamang espiritu. Ang ginawa ko ay isang bagay na hindi ko naisip noon. Kaya kong hatiin ang aking espiritu sa maraming nilalang kahit na mababawasan ang aking lakas. Ngunit wala akong pakialam doon. Gagamitin ko ito bilang depensa para sa sarili ko. Paano nangyari ito? Hindi ba't gumawa pa ako ng hiling na protektahan ang lahat laban sa masamang espiritu? Dahil kinontrol ko na ang kanilang mga katawan bago pa man iyon. Isinusumpa kita. Pinagalit mo ako at hindi ka makakatakas dito. Lalaban ako kahit kapalit pa nito ang katapusan ko. Alam ni Goku na wala na siyang ibang pagpipilian kundi harapin at patayin ang grupong ito. Sumabak siya sa laban, batid niyang mas malakas siya sa kanila. Ngunit ang kanilang dami ang naging hadlang sa kanya. Nanatiling mahirap ang sitwasyon. Pagkatapos, iminungkahi ni Meikushin kay Zeno na agad siyang makialam at pigilan ang mga halimaw, habang siya naman ay magmamasid mula sa malayo upang hintayin ang tamang sandali ng kanyang pagpasok. Ang ikalawang Zeno, na hindi pa napapatay, ay kumilos at iminungkahi niya sa kanyang mga magulang ang ideyang ito. Nagsanib silang lahat at ang kinalabasan ay isang nakakatakot na nilalang.
Ang pinagsamang anyo nila ay tutungo sa planetang Earth, habang si Goku ay susubukang makabawi at samantalahin ang kawalan ng atensyon ng halimaw hanggang sa siya ay tuluyang magpakita. Si Zeno ngayon ang naging sentro ng banta, at lahat ay nakipaglaban sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Napakahirap ng sitwasyon dahil mas mahina si Zeno kaysa kay Goku. Ngunit ang layunin niya ay hadlangan ang lahat at panatilihin silang abala upang mabigyan si Goku ng pagkakataon. Nanatili ang sitwasyon sa ganoong kalagayan at si Zeno ay tinamaan ng matitinding pinsala mula sa mga kalaban. Dito nagpasya si Mikashin na kumilos. Sinamantala niya ang oras habang ang lahat ay tumutulong kay Goku upang buuin ang Ginkadama. Ang bawat nilalang sa mundong ito ay nag-ambag, pati na rin ang ibang mga universo. Dahil dito, patuloy na lumaki ang enerhiya hanggang sa tuluyan itong makumpleto. Sa sandaling iyon, nagpasya si Goku na tapusin na ang lahat. Ibinuhos niya ang pag-atake upang wasakin ang buong lugar. Pagkatapos nito, naglaho ang lahat. Nawasak ang planetang Earth at wala nang natirang bakas ng sinuman sa pag-iral na ito. Maging ang mga magulang ni Zeno ay agad na nasawi matapos ang pangyayaring iyon. Madilim na espasyo na lamang ang natira. Lubhang nasugatan si Goku. Sa katunayan, ang epekto ng espiritong pumasok sa kanya ay nananatili pa rin, ngunit kinokontrol niya ang kanyang katawan, kaya nanatili si Goku sa kakaiba at nakakatakot na anyong iyon. Naunawaan din ni Maikushin na kung nais niyang alisin ang espiritong pumasok kay Goku, kailangan nilang sunugin ang sumpang aklat. Ngunit sa ngayon, hindi iyon posible. Gumaling si Goku mula sa kanyang mga sugat sa tulong ni Maikushin. Naisip niyang subukang paalisin ang masamang espiritu mula kay Goku. Magagawa ito sa pamamagitan ng healing, ngunit ang problema, hindi magagamit ang mga bola dahil kakagamit pa lamang ng mga ito. Nag-alala si Maikushin sa sitwasyon. Maaaring manatili si Goku sa ganitong anyo magpakailanman, ngunit biglang nakialam ang pari. Ipinangako niyang may itinabi siyang mga bola sa palasyo bilang paghahanda sa mga ganitong sitwasyon. Ang mga bolang ito ay hindi ginagamit maliban sa mga emerhensya. Iba ang kulay ng mga bolang ito at iba rin ang dragon na tatawagin. Mas maganda pa rito, nagbibigay ang mga ito ng 3 kahilingan, hindi tulad ng Super Dragon Balls. Ginawa ng pari ang unang hiling, ang alisin ang masamang espiritu na pumasok sa katawan ni Goku. At nagtagumpay siya rito at naibalik si Goku sa kanyang normal na kalagayan. Para sa ikalawang hiling, ibinalik sa buhay si Zeno, pati na rin ang lahat ng namatay sa planetang Earth. May natitira pang ikatlong hiling. Ngunit walang maisip ang pari kung ano ang gagawin dito, kaya naisip niyang makontento na sa 2 hiling. Hanggang sa nakialam si Goku at sinabi, "Pari, may ideya ako para sa ikatlong hiling. Hinihiling kong bigyan mo ako ng pagkakataon na ito ang gamitin." "Ano ang sinabi mo, Goku? Talaga bang nais mong gamitin ito at ano ang gagawin mo?" "Ang totoo, gusto kong ilabas ang lahat ng nasa mundong itinapon at buhayin sila. Lahat sila ay namatay, lalo na ang matanda kong guro na naging dahilan ng tagumpay na ito." Namangha ang pari sa hiling ni Goku. Alam niyang ang lahat sa mundong iyon ay nabura ni Zeno. Ngunit tinanggap niya ang kahilingang ito, lalo na't nagbago na ang lahat at tumulong upang mapanatili ang pag-iral. Sa huli, nabuhay muli ang matandang nagsanay kay Goku at siya ang kinilalang dahilan ng pag-unlad ng kanyang lakas. At sa wakas, nagbalik sa kapayapaan ang lahat. Hindi lamang iyon, ang matandang iyon ay naging bahagi na rin ng pamilya ni Goku. Tinanggap ni Goku ang paghingi ng tawad ni Gohan at naisip niyang bumuo ng isang masaganang kinabukasan, kasama ang matandang guro, ang pinakamalakas sa panahong iyon. "Kakarot, may sasabihin ako sa'yo. Dati, ang hangarin ko ay lampasan ka at higitan ang lakas mo. Pero ngayon, naniniwala ako na ang matandang ito ay makakatulong din sa akin upang lalo akong lumakas at malampasan ka. Hahamon kita sa bagay na ito. Huwag kang mag-atubiling tanggapin ang hamon. Vegeta, kung sinasabi mong malalampasan mo ako sa pamamagitan ng pagsasanay mo, sasabihin ko rin sa'yo, lalampasan ko siya, lalo na siya. Darating ang araw na makikita mo ako bilang pinakamalakas na mandirigma, Vegeta." Dito nagtatapos ang kwento ng Sumpang Aklat. Nais kong malaman ang opinyon mo sa kwento. Naramdaman mo ba ang epekto nito sa iyong damdamin? E-comment ang iyong sagot at magkikita tayong muli sa susunod na kwento na ating bubuin. Maraming salamat sa iyong suporta. Paalam at magkikita tayong muli.